Magandang hapon naman. Mainit ano? Praise God, talagang nakakawala ng lamig ang init ngayon na ating naramdaman. Praise God. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna manalangin. Bago ko po ipakilala sa atin ang ating Leslie na siya pong magdadala ngayon ng ating pag-uusapan sa pamamagitan po ng seminar po sa leader ng mga new leader na gagawin po ng silanganan sa tulong po ng Tanglaw, Touch Court. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Pray tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Aming Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na kung saan, Panginoon, namin pong makadaw palad si Pastor Chris Padigdig, Panginoon, na meron pong desire ng kanyang puso na dalhin ang iyong mga mensahe at salita, Panginoon, sa silanganan, lalo na po sa mga bagong leader ngayon na yung italaga at itayo, Panginoon, sa mga kapatiran para po magdala ng iyong mensahe. Pagpalain mo po ang bawat isa at pangunahan kami. Punuin mo po ng karunungan po yung aming teacher sa pamagitan po ni Pastor Padigdig at bigyan po ng anointing ng inyong Holy Spirit at ganoon din po sa mga kabataan sa amin na makikinig ng iyong mensahe. Gawin mo po itong kalakasan at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa Tanglaw Touch Care na patuloy po ninyong ginagamit ang organisasyong ito, ang foundation na ito, Panginoon, para sa ikalalago at ikalalawak, Panginoon, ng iyong ministeryo at gawain para sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pastor Chris, halika. Yan. Praise God. Kanina nung wala pa po siya rito, ako yung pinakagwapo sa lahat. Nung dumating siya, pangalawa na lang ako. Praise God. Praise God. Salamat, Pastor. Ito po yung ating mga bagong leader na nakatalaga. Si Sister Kyla, si Ashley, no, nakalimutan ko na. Si Joanna, yan, si Jonathan, si Michael, yung aking pangalawang anak. Si malabo mata ko eh. Si Jackie, si Angelique, si Michael, dalawang Michael. Tapos si Samuel, and Sister Joyce, saka Sister Jebeline, pati si Tone. No, sila yung ating mga bagong natutupad po yung sinasabi sa Biblia. No, yung Acts chapter 2. Ano sabi niya ron? No, sa huling panahon, gagawin niyang mga lingkod, o gagawin niyang mga magagawa. No, magkaroon ng panaginip ang mga matatanda. Kaya kapag kami matanda, natutulog na, huwag niyo kaming gisingin. Nananaginip kami noon. No. Kayo naman mga kabataan, sabi niya doon, no, ang mga kabataan ay magkaroon ng vision or pangitain. No, nagaganap po ngayon ito sa ating panahon, kaya po nandito po si Pastor Chris bilang ating pong tagapagturo at padala po ng Tanglaw Touch Care na magdadala po ng magbubukas pa po ng ating mga isipan patungkol po sa evangelism. Salamat po at ibinibigay ko na po kay Pastor. Praise God. Amen. Lakas pala. Palakpakan natin si Lord sa araw na ito at sa hapong ito. At muli, in behalf of Tanglaw Touch Care Foundation, gusto po kayong batiin ng mainit na hapon. Wala na mga okasyon ngayon. Dahil medyo na-delay tayo konti, 30 minutes nang lumipas. At actually, itong training na ito ay full day ito. Pero for the sake of time, we will just, hindi naman natin ipapast track, pero extract na lang natin yung pinakalaman. Kunan natin yung mga laman, yung mga sabaw tsaka mga sahog, hindi natin kukunin. Because I believe na marami sa inyo ay familiar na at alam na
even ginagawa na ang ating pag-aaralan sa hapong ito. So, sabi nga ni Pastor Bebot, actually siya pa rin yung pinakagwapo dito. Mana lang tayo sa kagapuhan niya. And even, ako po ay hindi magtuturo, bagkos magbabahagi. Let the Holy Spirit teach us and even equip and enable us sa anumang maisishare ko po sa hapong ito. Okay, so actually, ako po ay natuto at nagagalak dahil 3 lang ang in-expect and hanggang 6, but you are more than 6. Kaya palakpakan natin si Lord sa sarili ninyo. Kaya nga itong materials, itong manual ay 7 lang. 6 sa SGL at 1 sa pastor. Pakiano lang po. Bahala na po kayo. Siguro 1 sa magkakatabi para at least may ano. And then, pwede nyo i-reproduce, i-xerox yan. Huwag kayong mag-alala kung kailangan nyo ng PowerPoint, nandyan na rin ho. At gagawin lang po natin na medyo kukunin natin yung pinakalaman. Okay. So, sanay kasi akong, ikaw na lang kapatid na magano. So, ang training natin ay pinamagatan po natin small group leader training course. Ito po ay hindi pag-aaral, hindi actually seminar, kundi isang course in a sense. Ito ay may direction, patunguhin at layunin na dapat gampanan ng bawat isa sa atin. At gusto ko lang matanong bago natin tuloy-tuloy ito, sino po dito ang meron ng hawak na Bible study or small group? Pwedeng itaas ang kamay. Yan, mukhang wala po ba? Okay, that's good. Kasi simula ngayon, magkakaroon. Sabi ng katabi mo, simula ngayon, magkakaroon ka na. O baka meron na naiya lang magtaas ng kamay. Tama po ba? Wala pa? Okay, ito na lang next kong tanong. Sino po ditong part ng worship team? Taas ang kamay. Yan. Exactly, Pastor. Yan ang request ko kay Pastor. Isama natin ang worship team kasi kayo ang frontliner ng church. Hindi lang sa tugtugan, kantahan, especially sa paghahayo at pagdidisipulo. Tama po ba? Yan. So, ayaw pa rin nila, Pastor. Okay. So, huwag kayong mag-alala. Actually, edge nyo na plus factor nyo na nasa harapan kayo. Kasi hindi na mahirap sa inyo ang humarap sa tao at mag-share ng salita ni Lord, umanguna hindi lang sa kantahan, kundi sa mga kaluluwa. Okay, so muli, welcome to a small group leader training course. So huwag kayong ma-pressure, huwag kayong mag-alala, hindi ito ipipilit sa inyo, kundi actually, i-challenge, even ilalambing, na bilang mananampalataya and even matagal ng mananampalataya, supposed to be, and it must be, parte na to ng Christian life mo. Hindi lang tuwing Sunday, but actually every day. So ang tanong, paano ba gagawin itong small group? Paano bang role o parte ng pagiging small group leader? So magsisimula tayo sa word na sabi nyo nga PCS. Sabi nyo nga PCS. Narinig nyo na kay Pastor yan, kay Pastora, PCS? Kung hindi pa, yan ay stands for Pray, Care, Share. So very foundational, very basic. Na every time in every ministry, it always begin and even ends naman with prayer. So itong gagawin natin na Pray, Care, Share, ito yung paraan natin na magsimula at magbuo ng small group. Na una, magpe-pray ka, then while you are praying, you are show caring or express care sa mga pinagpe-pray mo. Ang problema kasi sa atin minsan, puro pray tayo. Wala tayong care doon sa pinagpe-pray natin. At pag sinabing care, mamaya bibigyan din pa natin, wag lang puro salita. Kasama dyan pati bulsa. Di ba? Parang love lang yan. Wag mong sabing I love you. Hindi pwedeng pambili sa McDo ang I love you. Kailangan may pitaka or may pera, di ba? Alright, so share. Basically, we share the gospel. So pansinin nyo, huli yung sharing. Kailangan mag-pray muna and then show care. Ngayon, in a practical sense, paano ba natin gagawin ito? Speaking about how to engage or to connect. Okay? So, ang PCS natin focuses to engaging or connecting to the people we're trying to reach out for Christ. So, next is how to engage or connect. Number 1, identify your circle of influence. So, lahat po tayo, meron po tayong mga tao na nai-influensyahan. Hindi sa talento mo, kakayanan mo, and actually even yung buhay mo, malaking influence na. Alam nyo ba, alam ko sinasabi na ito ng mga pastor sa atin,
Tayong manampalataya, we are the best translations of the Bible. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka-best na salin ng Biblia. Bakit? Kasi tayo yung binabasa ng mga tao. Aminin mo man o hindi, honest to goodness, aware ka o hindi, binabasa ka ng pamilya mo, binabasa ka ng classmate mo, ng katrabaho mo. That's why, nakikita nila, nararamdaman nila, and somehow, na-influence mo sila. And hindi ko alam kung may nagtanong na sa'yo, Christian ka ba? May nagtanong na ba sa'yo sa classmate mo, sa work, trabaho mo? Christian ka ba? Ang tanong, bakit ka na tinanong na Christian ka ba? Kasi siguro, kanta ng Christian song, and siguro, nakasuot ka ng I love Jesus. So maganda yon, plus factor yon. Pero alam mo, kaya ka siguro tinatanong na, naalala ko tuloy nagtrabaho ko sa SM, sa SM department store. Siyempre, di ba, pag Christian tayo, magpipray tayo pag kumakain tayo. Alam niyo, sabihin ko sa inyo, nung bago ako doon, nahiya akong mag-pray kasi pag sa canteen, ang dami. Tapos, ang prayer ko, actually, ang bilis. Tapos, sabi ko lang, Lord, alam mo na, amen. In Jesus' name na lang yung iba. Diba? So, nakakaya. Pero alam nyo, tinitignan pala ng mga katrabaho natin. And even actually, nung nag-resume, nag-biodata tayo, nahiya kayong maglagay ng born again, no? Yung sa religion. Ewan ko lang kung ako lang yon, pero I believe, isa sa mga challenge natin yon na pagkakaroon ng influence. Okay, number 2, plan ways to connect. So, kung alam mo na yung taong influencean mo, planuhin mo na paano mag-connect. Katulad dyan, marami pong usong-uso ang milk teahan, kapihan, ano mang han yan. Kainan, ibig sabihin, kahit basketball, zumba, whatever. Ano yung paraan mo? Kasi, actually, napakarami na. Hindi katulad dati, house to house Bible study lang. Ngayon, napakarami na. And then, pag alam mo na plano mo na, number 3 is set an appointment. Alam nyo, ito yung isa sa mga pinaka-crucial at mahalaga na ginagawa natin pagdating sa pag-connect. Kasi minsan, yes, may tao tayong pinagpibray, may mga plano na tayo, pero minsan, pasensya na, busy ako lagi sa work, lagi sa school, iba sa gawaing bahay. Pero alam niyo yung kasabihang sinasabi natin na wala akong time, no? Hindi ako naniwala doon na wala akong time. Kasi lahat po tayo, we have 24 hours a day. At huwag nyo rin sasabihin na pag-pray nyo ako yung time management ko. No, that's not a perfect or right word to say time management. We are not actually managing time. We are managing the work, the load, or whatever what we're doing. That's why time allotment ang term doon. And even work management. Katulad nito, minanage nyo yung time ninyo because you set a schedule on appointment. Kasi kung hindi sinet nyo ngayon, hindi nyo an-appoint, wala kayo dito. Tama ba? O dahil sinet lang ni Pastora, sa alas 2, dapat nandito kayo. So ganoon din sa pag-reach out, pag small group, dapat siniset ninyo. Online man yan or offline. Okay? Actually, hindi na rin palusot ngayon yung wala kang time. Mag-online ka lang, video call, Zoom, whatever, pwede na po yon. Okay, so that's the basic way to engage and connect. Ngayon, pupuntan natin yung prayer. Basahin natin sabay-sabay kung nababasa niyo po. 1, 2, 3, go! Yan. So, sabi po dyan, I will pray intentionally. Naniniwala ko lahat po tayo nagpipray ng pamilya natin makakilala, ang kaibigan, kapitbahay, whatever. Pero the keyword here is intentionally. Alam nyo, hindi kayo nag-iisa. Kasi ako, ang tagal ko nang pinagpipray yung mga kapatid ko at may mga tumanggap na pero may dalawa akong kapatid na black sheep talaga, yung panganay tsaka yung junior namin. So sila yung parang nilalaban ko sa prayer. Alam nyo, kalaunan, napagod at parang hindi ako nagtuloy-tuloy. Because they rejected me. Yung panganay ko, pastor na ako, inutusan pa akong bumili ng emperador. So parang nabastusan ako, bahala ka na nga, bahala na sila sa'yo. Hindi ganon. So the more na nire-reject tayo, the more we need to pray for them. Okay? And show care. There are times na ayoko na, pero alam nyo, katulad nito, next week, magmamahal na araw. Magbabanding kami. At ng kuya ko, planado na naman yan, magdadala na, tawag doon, yung black label, yung emperador na gold. Siyempre, kami as a family, we eat together, lalo sa probinsya. Actually, dati niya akong kainuman. Binago lang ako ni Lord, kaya lumaki ng tiyan ko sa laki na lakas kong uminom.
at mamulutan lalo. Pero ang punto ko, dahil binago tayo ng Panginoon, nahirapan akong i-share siya kasi actually kilala niya ako bilang kapatid at dating kainuman. Pero somehow, nararamdaman kong unti-unti siyang nakukonvince o kinukonvince ni Lord na magbago. Bagamat ang kuya ko napaka-religious. Alam niyo yung bisita iglesia? Dahil sila yung masasakyan, pagpauwi ng Ilocos, dumadandan sa mga simbahan yan. They're so religious. Pero alam mo, isa sa kailangan nating gawin, intentionally pray. How I pray, lalo sa kayo po mga kabataan. Nanay ninyo, boyfriend, girlfriend, asawa ninyo, isang magandang gawin is pag natutulog siya, kung unbeliever yan, ilehans mo siya. Silently. Huwag kang malakas kasi baka magising siya. At saka baka mamaya, kunwari lang. Pero sincerely pray and intentionally pray. Okay? Clear po ba yan? And then kung sure na yan at sincere ka doon, I believe God's perfect timing sasagutin ng Diyos. So dito sa slides natin, meron daw 10 na kailangan nating isulat at kailangan ipag-pray para makakilala sa Panginoon. Okay, next. I will carefully, next po, sa care. Ano naman yung care? Next slide, kapatid. Sabi po dito, basahin natin, 1, 2, 3, go. Yan. So, naniniwala ko na lahat po tayo na pinagpipray natin na makakilala, we care for them and we show care. Kaya lang, the keyword here, sabi dito, I will allow myself to be inconvenienced for the sake of others. Alam mo, totoo naman bilang nagkikare, bilang nurse, bilang doctor, or even bilang pastor o leader, ang pinaka natin dito is sabi nga, we prioritize them. Even to the point na inconvenient ka. Parang ang puso ng ganito, pusong nanay. Kaya ang pagiging small group leader, pusong magulang. Kaya kung ikaw, pusong kabataan, o sabi ko sa church, pusong pabebe, hindi ka pa pwede dito. Pero how I pray and I believe, the moment na nandito ka, ili-level up ka ni Lord. Actually, edge to sa mga kabataan. Konti kasi ang lalaki dito. Alam mo, pag ikaw may alaga kang small group o may disciple ka, alam mo, para sa akin, plus factor yun na sagutin ka o maging crush ka ng mga kadalagahan. Kasi bakit? Kasi kung yung girlfriend mo, asawa mo, isa lang siya, kaya mong alaga, isa lang siya. Pero kung alaga mo, 5 o 10, hello, yung asawa mo, mag-isa lang siya. So, ibig sabihin, wow, napaka-responsable itong lalaking ito. Kung 10 inalagaan niya, all the more, ako lang na boyfriend o girlfriend niya, makikare niya. Kaya nga, sabi dito, I will allow myself to be inconvenienced for the sake of others. Sabi dito, look for the ways that you can go out. Ito nga, your way to do something kind of them. So, basically, sa kabataan, even naman sa kananayan, sabi ko kanina, kung uso dito, labas-labas, hangouts, mga sangyup. Siguro sa sangyup, medyo mahal. Pwede muna sa mangboy o sa lugawan or sa mga turo-turo na o tusok-tusok. Doon muna, kung wala ka pang trabaho, wala ka pang sinusweldo, doon muna sa low budget. Pero kung paldo ka naman na, minimum na yung Jollibee o McDo. Maganda kasi sa McDo, may only coffee, no? Refillable. Hindi ko alam kung ginagawa niyo yan. Pero maganda yon na mag-show care, magkwentuhan kayo. Okay? At eto pa, gusto ko lang banggitin nyo, I will carefully plan to do acts of kindness. Actually, ang pagkikare, for example, kung si Pastora, o sa mga may inalaga na dito, minsan kasi, pag ongoing ng small group mo, tapos pag prayer time, nagsasabi, uy, pag-pray naman, medyo, kami ngayon, kulang kami sa pagkain o sa bigas. Kung meron ka namang bigas extra, next week, may dala-dala ka ng 1 kilo, 2 kilo, or whatever, even yung nagparinig, na may sakit ako, may lagnat ako, sakit ng ulo ko, next week, may dala ka ng biogesic, may dala ka ng diatabs, whatever. But basically, what matters most sa kanila is yung time mo sa kanila at yung shoulder mo na handa kang iyakan nila. Di ba? Kaya nga minsan, mas mahalaga minsan yung barkada kaysa magulang. Kasi yung barkada, at least naiyakan o nailalabasan. Pero sa magulang, puro sermon ang naabutan natin. Pero siyempre sa iba yun. Alright, so last is basically share. Sabi po dyan, basahin nga natin, 1, 2, 3, go.
Okay, so actually, naniniwala ko, wala naman po sigurong bagong manampalataya. Sino po dito ang wala pang 1 year na Christian? Lahat po ba kayo more than 1 year na po kayo? 2 years, mga ganon. Okay, ba't ko tinanong yon? Kasi I believe kung more than 1 year ka na, I assume you are now actually being part or you are the one who is sharing the gospel to anyone. Ibig sabihin, na-train ka ni pastor, ni pastora na paano mag-share. Pastor, hindi pa. Huwag kang mag-ala. Ang sabi dyan, I will make myself ready to share the gospel. And, eto na, yung gusto kong kunin mo kung wala, hindi ka pa na. The difference that's made in my life to the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung testimony mo lang kung paano ka binago ng Ebanghelyo. Katulad yan, sabi ko dati akong manginginom at dati po akong artista. Joke lang yan. Huwag niyong seryosoin yung artista. Kontrabida yan. Okay, ang punto ko, yung paano ka binago ng Diyos, actually mas nakukonvince, mas nakaka-relate yung mga sinasharean mo. Kung dati kang addict, dati kang malakas mag-ML, ano ba yung mga laro sa kabataan ngayon? Roblox or ano ba yan? Dota. Di ba? So kung ano yung mga sabi nga doon, in every mess, there's a message. In every test, there's a testimony. In every victim, there will be a victor. And that's you. As you share the gospel to them, alam nyo, minsan actually, kailangan pa rin naman yung word of God kasi yun ang magliligtas. Pero minsan nakukonvince natin sila na maniwala na may Diyos na nagligtas sa atin because nakita nila yung pagbabago ng buhay mo. Especially to your family or to our family. Bakit? Kasi our family, sila yung unang at lagi mong nakakasama sa bahay. At sila yung nakikinabang sa pagbabago mo o ginagawa ni Lord sa buhay mo. Kaya nga, sabi sa Acts 1:8, we should be the witness of our Jerusalem. The Jerusalem there is signifies our family. Judea, Samaria, mga kamag-anak, kaibigan mo na yan. Pero katulad po niyan, Acts 16:31, anong sabi doon? You should believe and you will be saved. You will be saved and your family. Sabi doon. Kaya nga, dapat ang aim natin, ang unang masyaran, ang pamilya natin. Okay, so merong ipapakita dito na circle of influence or sphere of influence. Lahat daw po ng may kay sa buhay mo. Pakilabas nga po, ano yung mga may kay? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kapamilya, yan. Anong kulang pa dyan? Yung name it. Marami pa yan. Even yung kaaway mo o yung kamarites mo o sino man yan. Pero basically, even yung kaaway mo, ipag-pray mo siya. All the more kung katulad nito, siya yung number 1 na bully or nagpe-persecute sa'yo. Di ba ang sarap na yung nangangantyaw ng bubuli sa'yo, nagpe-persecute sa'yo, by your prayer, by the grace of God, nakakilala. Hindi ko alam kung nangyari sa inyo, Pastora, pag tuwing nagpa-practice kasi ng worship team, dahil ang lalakas ng drums, gitara natin, may kapitbahay tayo ng babato sa bubong. So, ginagawa niyo na bang pinag-pray yun? Natama ng kidlat? Nakuna ni Lord? Hindi naman. Ang ginagawa natin, Lord, hipuin niyo po yung mga kapitbahay namin. Sino man sila. Alam niyo po, si Lord ang kikilos. 2 bagay lang pwedeng mangyari sa kanila. Dalhin sila ni Lord sa church or kunin sila ni Lord. Hindi ko alam kung anong ginawa sa inyo, Pastora. Kami, na-paralyze yung isa kinuha ni Lord. Pero pag Lord sabi, yung pangatlo, Lord, wag mo nang, dalhin mo na lang sa church. Kasi alam nyo kung bakit, minsan, totoo naman, real talk lang, human as we are, pag may nangiinis sa'yo, nagagal sa'yo, aminin nyo hindi. Ang laman minsan ng prayer natin, parang galit o inis, di ba? Lord, sana ng barangay to, lumipat na ng bahay, tama ng kidlat. Aminin nyo hindi, alam ko ganyan tayo bilang tao, pero sana bilang leader, bilang nag-level up sa faith, Lord, hipuin nyo po. And ito pang pagpapray nyo, gamitin mo ko na ma-share na sila. And basically, katulad niyan, pag may handaan po ba kayo, pag may nangaaway, kahit sa bahay nyo mismo, yung kaaway ninyo, binibigyan nyo ba ng ulam? Hindi, di ba? Pastor, ba't ko bibigyan yun? Inaaway nga kami. Yun nga yun eh.
Kaya nga, the moment na sabi sa Romans, di ba, pag nangaway sa'yo, bigyan mo ng painumin mo at para silang nasisilaban sa ulo. Nagtataka yan, bakit ako? Inaaway ko na to, pero bakit binibigyan pa ako ng ulam? That's it. Kaya nga, maging intentional tayo in sharing the gospel, especially sa mga tao sa paligid natin, even ng away sa atin. Okay, so sinabi ko yung maging blessing ka sa kapitbahay mo, kahit kaaway mo, how to bless person in your visit. Kung ito na ay nag-small group kayo, pag nagsimula na kayo, meron pong 5. Pero may acronym na bless. Sige, labas mo na lahat mga kapatid. May acronym na bless. Number 1, begin with prayer. So, lagi tatandaan, nagsisimula tayo sa prayer. Number 2, ito na, pag may small group ka na, letter L is listen to them. Alam niyo po ba, isa yan sa mga kailangan at gustong-gusto ng mga tao na merong nakikinig sa nila. Di ba, parang ikaw lang, gusto mo yung parang may nakikinig sa'yo. Di ba? Ikaw, anong pakiramdam mo? Kausap mo yung tao pero hindi ka pinapakinggan. Ang sakit, di ba? Lalo kung mahal mo yan tapos di ka pinapansin. You don't feel love. Kaya nga, kahit asawa mo na yan o boyfriend, girlfriend mo, kung naglalaro lang ng ML tapos may sinasabi ka, ganun sa small group. Mga mamaya, nag-share ng problema, hindi mo pinapakinggan. Pangatlo, eat with them. Ito yung sinasabi ko. Ewan ko kung nabanggit na sa inyo ito o narinig nyo sa sino mang pastor. Ang anumang gawain na walang pagkain ay sa demonyo. Yan. Narinig nyo na yan? Kasi papapasin sa Bible, tuwing si Jesus nag-gather, laging may pakain. De biro lang naman yon na pwedeng totoo. Ang punto ko lang dito, the moment we eat together sa mga target natin, it speaks about relationship. It speaks about agreement. It speaks about intimacy. Di ba? Sino yung madalas yung kasalo sa pagkain? Di ba yung those who are close to you or mga mahal mo o talagang actually ito pa, sino dito ang madalas na sagot sa nanlilibre? Yan, mga yung iba, di ka libre. Lahat tayo bilang Kristiyano, siyempre kung may bubunutin ka na, lito-lapid ka na, di ka libre ka na dapat. Ibig sabihin, i-graduate mo na yung Kristiyanong sanay sa palibre. Diba? Dapat manlibre ka na. Kaya pag-pray mo, alam nyo, isa sa tip o sikreto para i-bless ka ni Lord sa work mo, sa trabaho mo, o sa business mo, i-aim mo na maging daluyan ka ng blessing. Huwag lang kasi we are not just the vessel, but the channel of blessing. Yun yung masarap. Actually, totoo naman, minsan mahirap yung daluyan ka lang, pero masarap yun. Kaysa naman ikaw ba yung tipong gusto mong ikaw yung laging binibigyan? O ikaw yung nagbibigay? Anong mas type nyo? Ikaw yung binibigyan o ikaw nagbibigay? Di nga. Ito, sample lang ko kayo. Pag Pasko, sino yung gustong-gusto na nagre-regalo kaysa ikaw yung nire-regaluhan? Ayan. Siguro sa mga inaanak nyo lang. Ang punto ko, katulad po sa mga small group natin, sa una po, kailangan nyo mag-invest. Ay, libre nyo sila, pakainin nyo sila, sunduin nyo sila, chat nyo sila, whatever, event time, talent, event, treasure. Kaya lang, ang gusto kong bigyan dito, yung eat with them, and also sama ko na, yung serve them. Ang paglilingkod, hindi lang po sa loob ng simbahan. Actually, all the more sa labas ng church. Masasabi ko nga, sa aking karanasan, mas na-express natin, na ipapakita natin kay Lord ang paglilingkod, hindi sa loob ng church, kundi sa labas ng church. Hindi ko sinasabi na hindi ka naglilingkod sa church. Actually, every Sunday is a worship celebration. We worship, we glorify, we thank God because of His goodness from Monday to Saturday. That's why we go to church, we celebrate, we thank God. Nagpapasalamat tayo at ni-recharge tayo pag sa preaching, pero ang totoong paglilingkod talaga sa labas. Kaya pansin niyo si Jesus Christ, bihira lang siyang nasa templo. At templo siya, magpipray lang siya. Hindi siya actually, ito magagalit sa akin yung worship team. Si Jesus Christ, hindi siya part ng worship team. Pero ang punto ko, worship team plus factor niya yan. Ako part ako ng worship team, projectories. Hindi sa ganyan yung, ang tawag doon, yung may ilaw-ilaw. Yung, tawag doon, yung makaluma. Yung may ilaw, tapos ipa-flash. Basta yun, yung may ilaw. Tapos,
May effects pa ako kunwari, yung taas-taas ko pa, yung iba plus-plus, saan ako ilalatag. Para may effects naman. Ngayon talagang may effects na, may TV, may projector. And then, consequently, naging na-level up ako, tagaayos ng mesa. Tapos matik yun, pagtapos na sa preaching, matik yun yung table na bilog na may yung inuhugot, isira yung So, ang punto ko, kaya ako nakwento yon. Ang paglilingkod talaga, sabi nga, it's not about the title, but the towel. Ibig sabihin, totoo, sa paglilingkod kasi minsan, maganda may position ka. Di ba? Parang sa lingkod bayan. Pero ang tanong sa lingkod church, ano malaga, titulo o towel? Yan. Towel yon kasi lalo po sa paghahayo. Okay? So, mamaya, kasi medyo magagalit kayo sa akin pag babanat pa ako sa worship team. Hindi ako galit sa worship team. In-encourage ko ang worship team kasi nandyan kasi si Lucifer. Siya yung worship team sa Doon ako galit. Yung worship team, lalo pag hindi nagde-devotion. Okay. So last, share your testimony. So number 1, begin with prayer, listen to them, eat with them, serve them. Pansinin nyo, letter S, pag even sa PCS natin, huling-huli yung share your testimony. Kasi kahit hindi ka magsalita sa kabarkada mo, sa kakilala mo, the moment na ramdam nila na blessed sila sa'yo, sooner or later, by God's perfect timing, magtataka sila, bro, pre, ano ba sikreto mo sa buhay? Ba't ganyan ka? Laging parang ang alwan mo, parang ang gaan mo, parang lagi kang nakangiti. Alam ko naman na marami kang pinagadaanan, pero bakit parang relax ka lang? May nagsabi na ba sa yan, na ano ba sikreto mo sa buhay? Ba't lagi kang nakangiti? Meron ba? O baka hindi kayo palangiti. Okay, katulad yan sa akin, ngiti ako ng ngiti. Hindi nyo alam, may pinagdadaanan din ako. Parang katabi mo lang. So that's it. That's the point number 1. The first session natin. So kung may tanong kayo, mamaya na, tapusin muna natin ito. So basically, may natutunan po ba tayo paano magsimula sa small group? It's begin with pray, care, share, at maging blessing ka by means of begin with prayer, listen to them, eat with them, serve them, and share your testimony. Pangalawang slides po, ate. Yung, nasusundan niyo ba sa handouts? Pwede ba akong makahigip dito kasi medyo pawisin po ako. Ayan. Agip lang konti. Ayan. Alam niyo pag medyo may taba kasi sa pawisin. Huwag mo nang itutok. Agip lang. Ayan. Okay, so ngayon po, ano nga po yung training natin ngayon? Anong tawag natin sa training? Okay, small group leader training course. Okay, so sino po dito ulitin ko lang, ibang tanong, sino po dito ang kasama sa small group nila, pastor? Involved ka lang, o kasama ka lang, o member ka lang? Wala din? Sa kabila lang yon, Santo Tomas? O, sige. Okay, ganito. Wala man kayong involvement o hindi pa part ng small group. Actually, kung meron man, hindi nyo lang sinabi, ang kadalasan kasi na sinasabi po natin, lalo kung matagal na kayo kung involved sa small group, alam niyo po, ang sinasabi o tinatanong kasi dito, kamusta ba ang small group ninyo? Ano bang mga ginagawa ninyo? And basically, may mga strategies, may mga principles, mga sistema, processes na ginagawa natin para mag-small group, D-group, whatever kind of call, pagkatawag nyo doon. Pero ang tanong kasi dito, epektibo ba yung small group ninyo? Kasi alam niyo po, isa sa mahirap gawin bilang leader, actually, katulad nito madaling maging leader sa church, inside sa church, kaysa sa labas ng church. What I'm saying is, katulad nito, worship leader. Sa ibang church kasi ang worship leader, presider. Pero karamihan, pag sinabing worship leader, song leader ka. Tama ba? Ang tawag po sa inyo pag worship leader, song leader ba? Or presider ka? Ikaw yung tagapagpadaloy.
So whatever, song leader ka man yan o program leader ka, tulad niyan, leader nga siya pero ang nililid niya, yung programa lang yan or yung kanta. At ulitin ko po, hindi masama yon. Kaya lang, para sa atin, mas kita at ramdam mo ang pagiging leader mo kung nililid mo tao. Bakit? Actually, doon mo maranasan ang totoong pagiging leader. Actually, lalo kung ang nililid mo, leader din or feeling leader. Ang hirap niyan, ang tigas, ang hirap. May stress ka. Kung ikaw ay bata-bata pa, baka uubanin ka na. At kung may edad ka na katulad ni Pastor Bebot, kitang-kita naman, maubusan ka ng buhok. Ako malapit na rin, puting-puting ng buhok ko. Minsan kinukulayan ko na lang. Kaya Pastor, hindi na kayo pwedeng kulayan yan. Ni-choke lang, wig na lang. Pero ang punto ko, ang pagiging leader, lalo effective, parang pastor yan. Kaya actually, gusto kong sabihin, ako naniniwala sa langit, posible. Hindi porket pastor kami na yung maraming reward sa langit. Naniniwala ko kahit hindi ka pastor, marami kang crown o reward sa langit. Bakit? Kung titignan nyo parable of talents, ang binilang doon hindi titulo ng ginawa, kundi ilan yung talent o yung na-win nila. Di ba? Yung pagiging successful o pagiging productive sa mga binigay sa kanilang Panginoon at sa lahat pa ng mga aspeto ng buhay nila. Kaya nga, ito yung tanong. Kasi bago ko banggitin yung mga ilan dito, bibilisan na lang natin maya-maya. Sino ba yung nakapunta? Si Samba o si yung nakapunta sa CCF? Ikaw yan. Ikaw din ba sa amin hindi ka nakapunta ka, nakasilip ka isang si lang. So, anong naramdaman mo nung pumunta ka ng CCF? Kahit lang, ano yung first impression mo nung nakapasok ka doon? Sige. Agulat kasi. Ano na? Puro. Ayun. Pero yung facilities nila, anong masasabi mo? Malaki, di ba? So parang mall. Maliban kay, sino pang nakapasok sa CCF? Maliban kila pastor. So alam nyo ba, sige, sa mga hindi nakapasok, ako ang first impression ko doon, syempre alam kong church yun. Pero sabi nga ni, pangalan mo ulit? Si Michael, talagang malaki. Parang mall kasi, di ba? Parang ang lamig. Tapos hindi mo talaga akalain kung siguro first timer ka na mag-church, hindi mo akalain na simbahan yun. Akalain mo baka mall. Pero ang punto ko, kaya sila ganun kalaki, ganun din kagandang facility nila. Alam niyo kung sikreto nila, bukod sa mga milyonaryo na yung mga membro doon, they are so focused with a small group. I believe more than 16,000 na sila nagsisimba. Pero, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, the more we become big, the more we become small by doing small group leader. Alam nyo, maganda na rin po yung church ninyo. Magandang facility ninyo. Pero alam nyo yung church namin, parang CR nga lang nila. Ang luwag, ang laki. As aircon pa yung church nila. Di ba? Tayo, parating pa lang yung aircon ninyo. Ang punto ko, grabe yung movement ng Diyos as we focus with the small group. Not the small group itself, but caring of the soul. O yung kaluluwa na binigay lang naman ni Kristo ang kanyang buhay para doon. Tayo, anong ginagawa natin sa kaluluwa? Buti pa nga minsan yung gamit natin, binibilhan. Pero yung small group natin, pinapabayaan. Diba? Kaya nga, ito yung gusto kong bigyang diin. Nawa, sikapin natin na maging epektibo, hindi sa pagalingan, kundi sa pagalingan sa pag-aalaga ng mga kaluluwa na pinagkakatiwala sa atin. Next slide po. Kasi sabi po dito, the Christian life is not meant to be lived alone. God wants us to be with other Christians so we can grow in Christ, likeness resulting in greater fruitfulness in His service. Today, we learn why small groups are important, the purpose of small group, and the function of a small group. So, the word here is Christian life is not meant to be lived alone. Alam nyo nung bago ako at even up to now naman, hindi ko makalimutan yung sinabi ng tatay ko. Ang tatay ko, religious din. Actually, tinuruan kaming huwag magmura, magdasal tuwing kakain, at maging mabait sa kapwa. Hindi po siya pastor, hindi siya religious, pero hanga ako sa kanya sa prinsipyo sa buhay na maging mabait, dasalin, at huwag magmumura.
Kaya lumaki kami na mabait, kunwari, pero at hindi nagmumura. Ang punto ko, at nagdadasal din kami. Pero may dasal kasi tatay ko, may nakita kong libro niya na yun pala na memoryado. Di ba ganyan tayo mag-pray, memoryado? Di ba? Pero ang punto ko, kaya ko sinabi, hanga ako sa tatay ko, pero may akong gustong i-check doon sa prinsipyo niya nung nagkwentuhan kami, nung umuwi kami. Sabi niya, alam mo kaya hindi ako nagsisimba kasi may nabasa ko sa Biblia na pumasok ka sa silid mo at isarado mo yung pintuan mo at doon ka manalangin at kita ka ng ama mo sa langit na nagdasal. So yun ang prinsipyo niya na kahit hindi ka mag-church, pwede na. Alam nyo, kailangan i-break natin yon. Kasi totoo, sabi ng isang pastor, we can grow past alone, but we can grow strong together. Kaya alam nyo, kung ikaw, feeling mo, katulad yan kung taga-CCF ka, actually kung taga-CCF ako tapos nagkisimba ako doon na wala akong dahil maganda yung church ko, magaling yung pastor, may mga artista pang mga membro, feeling ko magaling na rin ako. Kasi magaling yung pastor, maganda yung church. Feeling ko malago na rin ako. Alam mo, doon mo mararamdaman na hindi pala porket nagsisimba ka sa mahusay magaling na church ay malago ka na. Doon mo ma-realize na ang paglago mo, pagis ng Diyos, kung nag-usap-usap na kayo. And that is small group. Kaya nga lalong binibless ni Lord ang CCF kasi okay na sila, talagang established, tumutulong na. Pero small group, dinidiyan nila. As kung sabihin sa inyo, ang Tanglaw, isa lang sa bunga ng CCF. Hindi CCF ang Tanglaw, pero ang mga donors at sponsors ng Tanglaw Touchcare Foundation ay taga-CCF na mga milyonaryo. At marami pang katulad ng Tanglaw na tumutulong sa mga church. So ang punto ko, kaya ko to sinasabi kasi marami po sa church natin, member, feeling alone. At ikaw mismo, parang hindi mo nakikita yung halaga na meron kang alaga. Dapat tinutulungan. Okay? Kaya nga sa dito, we will learn the important, the purpose, and the function of a small group, and siyempre, small group leader. So, now what is a small group? Ano nga ba ang small group? Sabi rito, SG, short for small group, is a small group of people that meet regularly. Alam na natin yan, weekly, share their life, nagtitestimony with each other, study the Bible, laging ginagawa yan. Pero ito yung gusto ko, are accountable to each other, all in the pursuit of being more Christ-like. Alam nyo, naniniwala ko lahat ng church may mga small group, may mga Bible study, pero yung are accountable, bibihira ang may ganyan. Kasi minsan, yung Bible study natin, somehow, even prayer meeting, parang accountable. Bakit? Sa prayer meeting o prayer request, pakipag-pray po. Kaya minsan yung prayer meeting, parang maritesan. Diba? Anong nangyari? Nasishock ka na lang, tapos nalalaman ng Pero pag small group talaga, hindi lang nalalaman mo yung nangyari sa kapatiran, kundi you care for them. Ganun ba? Sige, tulungan kita. Katulad niyan, prayer meeting halimbawa to, pag-pray niyo ako. Natukso ako kanina sa beating the red light. Siyempre, baka tawanan niyo lang, pastor pa naman to, nagbe-beating the red light. Kung accountable group ko kayo, small group kayo, pastor, di ba, relax ka lang, huwag ka magmadali. Hindi ka namang late Wala namang beating red light, nagmadali lang talaga ako kasi galit ako sa mga late. O taga-late, joke lang. Ayokong nalilate ako. Pumanhin, nalate ako konti. Kaya, so ang punto ko, kung small group ka, you care for them. Katulad nito, ang pastor natin is talagang the general and the whole accountable leader natin. Pero alam nyo, hindi niya kayo lahat maalagaan. Even si pastora, lalo sa inyo. Anong pangalan mo ulit? Bingi po ako. Tony, yan, Tony. Meron ka bang kapatiran o dito sa church na parang kakwentuhan sa buhay mo? Sino? Siya. Ano mo ba siya? Labidab sa akin. Love. Hello. Normal yun, siyempre. Pero ang punto ko, yung sa babae, yun. That is accountable. At
Ang punto ko, ganun din sa small group. Ang small group, mamaya makikita ninyo, ang diferensya ng Bible study sa small group. Kasi ang small group, talagang homogeneous siya. Okay? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. May boys talk, may girls talk. May mom's talk, may daddy's talk, at may pastor's talk. Kaya nga minsan, struggle kami, walang pastor na kasama sa church. Sa iba na lang. Okay, next slide. Small group should be recognized as a vital element of the church serving as a backbone. Alam niyo po, kaya sabi ko nga, ang CCF lalong lumalago kasi yan yung sikreto, ang paglago. Kasi maraming pastor, kasama na kami, pag nagkasama-sama kaming pastor, ang lagi naming tanungan at yabangan, ilan na ba membro mo? Alam niyo, minsan nagsisinungaling kami. Hindi minsan nagsisinungaling na totoo, kundi ang punto, hindi accurate yung sagot namin. Nasa 50 na kami. Nasa 70 na kami. Nasa 100 na kami. Kaya hindi naman accurate yun. Katulad yan, tanong ko lang, alam niyo ba kung ilan yung umattend kanina? Hindi niyo rin alam. Di ba, hindi tayo ganun ka-intentional. Pero, kung kayo, small group leader, alam niyo dapat kung umattend ba yung mga small group member ninyo. Doon pa lang, alam ko na kung ilan. Kaya ang totoong, sabi ni, ayan, may bagyo ba? Okay, tawag dito. May isang author, sabi niya, the size and the true growth of church is not the seating capacity, but the sending capacity. Ang totoong lago ng simbahan ay hindi sa dami ng upuan at nakaupo, kundi sa dami ng pumahayo. Katulad nito, ang totoong tanungan sa paglago ng church, ilan ang leader mo? Ilan ang small group leader mo? Hindi yung ilan yung membro mo. Kasi minsan yung mga membro, kahit yung patay na o lumipat na, bilang pa rin. Pero yung katulad nito, di ba? On and off. So ang totoo, pag leader mo, sabi ko nga sa inyo, doon mo masukatan. Kaya nga, alam nyo, sabi mo sa katabi mo, congrats gagamitin ka Lord para lalong lumago ang church natin. Kasi this is the backbone of our church. Okay, next slide. Ito po yung typical and traditional way to grow the church or being part of the church. Number 1, sa pinakababa, normally, ang lagi pong paraan para makapunta ang church, ikaw ay dumadaan sa Bible study. Sino dito ang masasabi mong, bago ka nagsimba dito, dumaan ka muna sa Bible study? Yan, so, siya lang po ba? Kayo po ba, church agad? Sa pangalawa, ikaw, nagsimba ka, walang Bible study, na-invite ka kaagad sa church. So, mas marami yung ganon. Alam niyo ba yung dalawang yan, dumaan ka sa Bible study o direktang nagsimba, typically, yan yung nangyayari sa church. At, totoo naman, nagpapalago sa church yan, lalo't kung magagaling naman ang preacher, magaganda ang song leader, guwapo ang mga musician. Siyempre, lalo sa kabinatahan o kadalagahan. Totoo naman, bakit ko nasasabi? Kasi ganyan din ako. Pumunta ako sa church kasi naghahanap ako ng maganda. Di ba? And sad to say, walang maganda sa church namin. Joke lang. Unbeliever pa rin yung gusto. Hindi, biro lang yan. Ang punto ko, pwedeng lumago ang church kasi magaling yung preacher, guwapo yung pastor, ang ganda ng song leader, ang ganda ng boses, parang angelic voice. Talagang napapayak ka pa. Yeah? This is my cry. Talagang napapayak-iyak pa. No? So marami naman yan. At actually, lumalagor ng church biologically. Meaning, when we say biologically, dumadami ang membro dahil sa mga anak at sa mga apo. Why? Because focus ka lang sa parabagang family church ka. Kasi kayo-kayo lang eh. At hindi masama yon. At may kilala kong ganyan. How I pray, kasi po ang nangyayari dyan, pag, kung hindi nanganak yung mga membro, alam nyo yung makakalungkot, ilang years na po ito, pastora, itong church niya? Lahat-lahat, ilang years? 12 years. Parang bata pa, no? O dahil nagpanibago kayo. So katulad niya sa amin, mas matanda yung church namin. 33 years na. So wag niyong isipin, 33 years na, ikaw ba yung pastor? Hindi. Pangilang pastor na ako doon. Ang punto ko, nakakalungkot na na maabutan ng anniversary years nyo kung ilan yung membro ninyo. Kasi that is biological growth.
And sad to say, may church akong malapit sa puso ko, ganun lang pwedeng mangyari. Na dahil hindi nag-grow ang church dahil walang small group, syempre hindi yung pwedeng maging membro kagad yung mga bata kahit bagong panganak, di ba? Hindi yung pwedeng maging membro. So yung membership role nila, mas mataas yung year nila sa amin. Kung kami 33, sila 39 years old. Yung membro, umahabol na, nasa 36, 37. Ang punto, dahil puro fellowship lang sa pamilya, fellowship lang sa Bible study, walang paghahayo, walang small group, maabutan yan. Kaya nga ang aming minumungkahi, china-challenge, doon tayo sa pangatlo. Kasama pa rin naman yan yung weekly Sunday, may Bible study, pero sa number 3, sa pinakataas, discipleship program is small group training course. So ang kaibahan po ng small group training sa Tanglao, we focus not on the program, but on people. Totoo po, pag tinanong mong pastor, may discipleship po ba kayo? Sabi ng pastor, opo naman, siyempre. Totoo naman, lahat ng pastor may discipleship, pero program lang. Meaning, compliance, meaning ubusan ng manual, pero hindi tutukan ng tao. Kasi ganyan nangyari sa amin. Ang dami nang ginawa, 3 yon. Kung pamilya kayo sasabihin ko, Pepsol yon, 5 series yon, may mga manual at yon, 12 lessons, 12 weeks. Natapos namin. Ubusan ng manual. 3.5 years or more than. Ano na, after hindi pa nga tapos yung lessons na yon, ano nangyari? Imbes na magkaroon kami ng mga bagong leaders, walang leaders. Nagreklamo, nahirapan, kasi ang ginagawa lang namin parang ganito. Mamaya makikita ninyo, na parabagang ang focus ng discipleship, puro turo-turo, teaching. Program. Di ba, tulad nito, boring to, di ba? Siya, pinapasaya ko na lang kay konti, para hindi maging boring, kung seryoso. Mga kapatid, ang discipleship program ay training ganito. Huwag kang tatawa, seryoso ako. Joke lang. Sa punto, kung ganun tayo, puro program, compliance lang, matapos lang, walang mangyayari. Pero kung pakwela ka, seryoso ka naman, at magagawang buhay, baguhan ng buhay at sira ng buhay, alam mo, doon, kikilos ang Diyos, doon lalagong Panginoon. Because, ang totoong discipleship, not discipleship program, but disciple-making process. Take note, disciple-making. Ang Great Commission sinabi, go and make disciples. Sinabing, go and make program, kundi make disciples. Ba't may kumukontra? May nagbe-base? Ayan. Hello? Sino ka ba? Ba't ka nandyan? Okay. So, nasusundan niyo ba yung sinasabi ko? Or tagus-tagusan na yung tingin niyo sa akin? Okay, so tandaan natin, kaya nga bilib ako kila pastor at praise God dahil kayo nag-respond. Kasi katulad niyan, pwede nyo, worship team, pwede nyo maramdaman na matured naman lang kayo. Mag-grow na kayo. Kasi naggilid ka na, nag-worship ka na. And I believe, ako naniwala, totoo naman, tuwing mag-worship tayo, we feel the presence of God. Tama? Pag nagkapuspusan ng kantahan, tapos ang galing. Pero alam nyo, ito medyo masakit yung sasabihin ko, bibihira at halos walang nababago ang buhay sa pamagitan ng pagtugtog mo lang o pagkanta mo lang. Actually, we can impress, but we cannot impact people's life sa pamagitan ng pagkanta mo lang. Ma-impress ka lang, matatas ka konti, naiyak ka, pero baguhin ang desisyon, tulungan mo ang pag-iisip nila at perspective nila, nangyayari sa small group. I-share mong nalaman mo ang kwento ng buhay mo, at doon, makukonvince, matutulungan natin sila na magbago at lumago ang buhay. Okay, so next slide po. Ito yung sinasabi ko kanina, the difference between Bible study and small group. So, sa membership po, sa Bible study, visitors, guests, believers, ibig sabihin, mix po ang ating kahit sino pwede, basta bisita, pwede kang umattend. Pero pagdating sa small group, believers with some leading their own small groups. Exclusive yon. Kaya nga sa CCF, mapapansin mo, ang tanungan doon, sino ang D-group leader mo? Kaya tanong ko sa inyo, sino ang small group leader mo? And sad to say, baka katulad din kayo sa ibang
church o sa church namin, hindi ko alam eh. Basta ako, leader na rin ako. Basta si pastor. Si ano na lang, leader ko. No, dapat specifically, alam mo kung sino yung kasama mo sa paglago, gumaguide sa'yo, nagre-remind sa'yo, na mag-church, mag-lead tayo, mag-soul win tayo. Meron dapat. Composition. Sa Bible study, mixed gender. Ito sinasabi ko, kahit sino, anak, tatay, ate, kuya, Bible study yan. Pero sa small group, same gender. Homogeneous. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Number, parehas lang, kahit ilan. Pero ang suggestion sa small group, marami na po ang 12. You start small. Kaya ang small. Even mamaya, Pastor, ilan ba yung small? Para sa inyo, ilan yung small? 5? That's good. Actually, even 1 or 2 is small group na yan. Mamaya mababangitin ko, bakit ano yon. So, meaning, mas maganda na konti ka magsimula kasi minsan, sa sobrang dami ninyo, halimbawa, mag-groupings tayo ang dami natin, hindi na kayo nagkakarinigan. Di ba? Minsan, umuo ka na lang, hindi mo naman intindihan talaga, pero kung 2-3 kayo, mas rinig mo yung sinishare nila. Okay, number 3, 4, degree of commitment, just simply attending regular Bible study. Kaya nga, kahit umattend ka o hindi, okay lang. Pero pag small group, galit na yung D-group leader mo. Or sabi nga rito, mentoring members who are already leading, nurturing their members. Kasi, ang small group, more on tulungan tayo na lumago at mag-mature. Kasi the moment na ikaw, on and off ka, especially sa church or even sa small group, it just signifies na hindi pa ka ganun ka-matured. Hindi mo pa pinapaalagaan ang paglago ng faith mo. So okay lang yun, Bible study yun. Pero small group leader ka, merong tinatalaga si pastor, uy, kamusta mo si ano, kamusta si ano? Yan yung tinatanong ni pastora, kamusta yung alaga mo, bakit na yun? Nag-road rage sa Antipolo. Alam nyo, kaya hindi po, kaya nag-road rage yun, walang D-group leader yun eh. Yun na Maril. Yan, kaya sa mga nag-drive dito, dapat may D-group leader tayo. Okay, biro lang yan. Objective, evangelism and spiritual growth. So ang layunin po ng Bible study, more on evangelism. Pero pagdating sa small group, ito yung kailangan, sinasabi ko kanina yung mga yung shifting, yung paradigm shift. Hindi lang sa Bible study, hindi lang tuwing service, kundi discipleship. Kasi maturity and multiplication. Di ba, sa 15 years na ito, somehow, feeling mo matured ka naman na kasi kahit papano, never kang umabsent sa worship service. Kahit papano, never kang pumalya sa tithes mo. That's good. Faithful ka sa attendance, faithful ka sa tithes. Pero ang tinitignan ng Diyos yung mag-matured tayo. Actually, tithes is very basic. Ito na. Bukod sa tithes kasi, ang daming kind of offering. Pero ang offering na talagang gusto ng Diyos, yung buhay mo, na ialay mo sa Kanya, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa labas. Meaning, hahayo ka. At sa paghayo mo, kasama na po lahat yan. Pawis mo, lakas mo, even budget mo. Kasi talagang magmamatured ka eh. Magiging nanay, tatay ka, mag-aalaga ka na. Di ba? Hindi pwede, kaya nga ang suggestion namin kila Pastora, hanggat mari, 16 years old pataas ang small group. Bakit? Kasi somehow yung 16 years old, medyo matured na. By the way, sino pong pinakabata dito? Kuya, ikaw, nasa likod, ilang taong ka na? 18. So, may girlfriend ka na? Wala ba? Kunwari ka pa. Nakita ka na kanina eh. Joke lang. De, punto ko, pag 18 ka na lalo, hindi ka na minor. Ibig sabihin, yung perspective mo sa buhay, development mo sa social life, andun na. Facebook account ka na rin. Kaya nga, hanggat mari yung mga anak po ninyo, huwag niyong gagawa ng Facebook account pag below 18 sila. Kasi, anong pwedeng influence na mangyari sa kanila? Ewan ko lang kung may nagawa nyo na yung anak ninyo, kahit 3 years old pa lang, may Facebook account na. Anong gagawin niya doon? Wala, ikaw lang din. Pero ang punto ko, magmamatured lang ito kapag tayo ay may tumututok. Kaya nga, ito po, sa maturity and multiplication, kayong nasa harapan, may boyfriend na kayo? Kunwari pa kayo ha, joke lang. 18 na kayo pataas. Good.
Kailan yung plano magka-boyfriend? Bahala na kung may manligaw. Joke lang. Di, totoo naman, typically, ang sinasabi natin, pagka-graduate or tapos ng debut. Di ba, minsan ang kasabihan, once na nag-debut ka na, sinasabi mo sa madlang people, pwede nang ligawan ang anak ko. Pwede na akong ligawan kasi nag-debut na ako. Yan yung ginagawa ng mundo, di ba? Parang pinapublic mo, ligawan nyo na tong anak ko, o pwede naman ligaw yung anak kong lalaki sa 21 years old kasi debut na siya. Pero typically sa mga seryosong magulang, pag graduate na. Pero sa mas seryosong magulang, pag may trabaho na at nakatulong na sa ano. Pero siyempre, ang damdamin ng puso, emosyon yan, hindi mapipigilan. Kaya yung biro ko sa iyo, kuya, baka kami lang hindi nakakalam, ikaw lang, may kachat ka pala na nililigawan. Ganyan ang kabataan ngayon. Di ba? Lalo po ngayon nowadays, napakadaling manligaw at magpaligaw. Chat-chat lang. Dati text, dati telegrama o yung love letter talaga. Nabutan niyo ba yung stationery, yung bango-bango-bango, inaamoy-amoy mo pa? Yung kapanahonan namin. Yeah? Talagang may love letter. Hanggang ngayon, buhay pa yan. Pag nag-aaway mag-asawa, binabalikan yan para ma-inlove ulit. Pero ang punto ko, kaya ko ito nakukwento, kailangan may nag-aalaga. Katulad nito, kaya ko tinanong sa inyo, good thing mabait kayong mga dalaga o babae. Kasi alam nyo, sa bagong silang na doon ako nagpapastor, 14 years old, hindi lang may boyfriend, may anak na. Di ba? Hindi lang isa, minsan dalawa pa. So nakakalungkot. So una, dahil siguro hindi sila nag-church. So kung nag-church man sila, lalo kung sa RC, hindi ganun ka-intentional. Basta minsan mag-ganong saw-saw ka lang, uwi ka na, di ba? Eh kung nag-communion ka pa, wow, banal na banal ka na. Okay na yun, di ba? Uwi ka na. So anong tutunan mo doon? Ritual, relihiyon, seremonya lang. Walang pagbabago ng buhay. Tayo, walang ganon. Seryoso sa salita ng Lord. Pero ang tanong, gaano mo kasi seryoso na isa pamuhay ang preaching mo, preaching ni Lord kanina? By the way, anong preaching ni Pastor kanina? Anong topic? Kalimutan ko na, Pastor. Tagal na eh. Kanina lang yun, ha? So, ang punto, katulad niyan. Ano pong nangyari dyan? Nagbubugo ng lamok? Okay. So, okay pa ba kayo? Kaya, hanggat mari, okay lang po ba kayo na ganito ako magturo? Masyado kong makwento? Okay lang? Medyo nakakarit naman kayo, di ba? Kasi ayokong maging compliance lang eh. Kasi tapos na dapat tayo ngayon kung binasa ko lang. Pero, sa punto ko, totoo yun. Kaya, even sa kabataan namin, hindi ako sa OA na pastor nila. Kasi totoo, sa lahat ng nagmamadali, madalas nagkakamali. Ang hindi makatiis, it's either nabubuntis o nakakabuntis. Di ba? Nowadays, napakarami. May data ka lang, may cellphone ka, ang dami mo nang pwedeng mapanood, malaman. Eh lalo nandiyan pa si ChatGPT, si Meta AI, o anumang AI yan, type mo lang. Actually, napakadali ngayon. Sabi nga ng isang pastor at teacher, sabi niya, bobo na lang, sorry for the word, bobo na lang talaga ang tao sa panahon ngayon kung di ka pa matuto. Napaka-available na ang learning ngayon, ang mga impormasyon. Chat-chat mo lang, di ba? And all the more sa preaching, YouTube. Di ba? Pansinin nyo ako at si pastor, naniniwala ko, mas maraming magaling pastor sa amin. Pero tandaan nyo ito, walang ibang ginagamit ang Diyos at binigay ang Diyos sa atin o sa inyo na magpastor sa inyo. And ganun din sa small group leader ninyo. Kasi katulad niyan, imbitahin niyo si Pastor Peter Tanchi. Mabibless kayo kasi magaling siya, sikat siyang pastor. Pero actually, hindi kanya maaalagaan kasi hindi siya yung pastor ninyo. Pwede kayong mabless kasi si Pastor Peter Tanchi o sino mang sikat na pastor yan. Pero tanging si Pastor Bebot at si Pastorad Eva ang tunay na mag-aalaga sa inyo kasi sila ang pastor ninyo. At ganun din kayo sa mga small group ninyo. Kaya kung si pastor at si pastor lang ang mag-aalaga sa inyo, and by the way, kung hindi pa kayo matutukan lahat, paano pa yung mga iba? Kaya nga, huwag niyong expect na lalago. Ang bawat isa, lalago ang church kung sabi nga, don't expect if you don't inspect.
Kasi katulad yan, pwede kong sabihin na okay naman kayo kasi parang maalwan naman ang mga mukha ninyo. Ibig sabihin parang wala kayong pinagdadaanan. Pero malalaman ko lang, katulad si Sam, napapapikit na ngayon, na may pinagdadaanan. Kung tatanungin ko siya, bakit ka pumikit, Sam? Inantok ka na ba? Ibig sabihin, I go deeper, inaalam ko siya bilang leader niya, concerned ako sa kanya. Di ba? Kaya nga ganun ang pagiging small group leader, kaya magmamatured ka at magmo-multiply ka. Ngayon, meron po tayong leadership covenant. Panata ito. Hindi, biro lang. Kung covenant mo ito, bilang leader, pag small group leader ka na, merong rule of thumb. Number 1, confidentiality. Pag leader ka, what you hear, what you see, when you leave them here. Parang sundalo ito. Pag halimbawa, nag-small group kayong 4, naglabasan kayo ng mga problema, walang lalabas. Kasi once na may lumabas, bukod sa mag-aaway kayo, hindi totoong small group yan. I will ensure everything shared in the small group stays only within the small group. Kaya alam nyo, ang barkada, ang even mga tatay na lasinggero katulad ko dati, gusto kong mag-inuman Kaysa, bakit? Doon ako nakapag-open sa mga kainuman. Di ba? At ang kaganda sa kainuman sa barkada, tanggap nila ako. Hindi sa magulang ko, puro sermon ang abot ko. Sa barkada, welcome na welcome kayo. Kaya sa inuman, pre, naintindihan kita, tagay mo lang yan, shot tayo. Di ba? Ang galing mag-small group ng mga lasinggero. Ang galing magpayo. Ito pang matindi, kahit walang pera yan, uutang yan para kumpare. Ito pang matindi, pag-uwian na. Di ba, paglasing na, akay-akay pa rin yan, pare, iwi kita. Ha? Ito pang matindi, tapos na isang araw, sobrang close sila, bukas ulit inuman. Kasi sarap ng kwentuhan. Nakita ko yung sa tatay ko kasi sabi ng nanay ko, Lunes malinis. Alam mo yung sinweldo yung Sabado, pinambayad sa utang, tapos uutang ulit. Tapos Lunes, wala na, utang ulit yun. So ang punto ko, yung problema ninyo, ang problema ng tatay niyo sa inuman, akala nababawasan, na dahil sa inuman, wala. Alam niyo yung tunay na nakakatulong sa problema, bukod kay Lord, bukod sa Holy Spirit, yung small group mo. Bukod kay pastor, small group leader mo. Kaya ganun yun po pinagpapala ang CCF. Bakit? Alam nyo, katulad niyan, napakaraming blessing ng small group. Katulad niyan, negosyante kayong 4 dyan. Kung kayong small group nyo negosyante, kayo mismo magkakasosyo, kayo yung nagtutulungan. Kumpare, ano ba yung negosyo mo dyan? Ganun, sige, tulong-tulong tayo doon. Ang kagandaan nito, pinapalago nyo ng spiritual ninyo, pati negosyo nyo, nagtutulungan kayo. Kasi you're so cared and accountable to one another. Pero kung may sikreto kayo, be confidential. Okay, number 2, siyempre kung confidential ka, honest ka. Tasan ka may sino pong honest dito? Wow, honest nga kayo kasi hindi kayo nagsinungaling. Joke lang. Being honest means actually is not about saying the truth, but actually being sincere at what you're saying. There are moments na kung saan, totoo naman pag nag-share ka, hindi lahat ng sinasabi mo ay sinabi mo ng lahat. Di ba may itira ka kahit papano? Huwag kang ako naniniwala ko, walang taong masyadong honest, lalo sa ibang tao. Kay Lord lang pwedeng totoong maging honest tayo. Bakit? Kilala tayo ng Diyos. Even sa mag-asawa, may sikreto yan na tinatago. It's between you and God. Pero here, kahit paano sa small group, maging honest ka naman. Kasi sabi ito, I will open and honest with my small group. Ang sinasabi lang yun parang sa book of James, kung may sama ng loob ang bawal sa inyo, may sakit sa inyo, sabihin niyo para may pag-pray kayo. Katulad yan, kung may sama ng loob ka sa akin, sabihin mo sa akin. Kasi feeling ko okay ako, pero bakit hindi mo ako kinikubo? Kasi hindi ka honest. Minsan sa mag-asawa ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Basta alamin mo kung bakit kita kinikibo. Diba? So paano ko alam kung bakit ka galit? Hindi ko nga alam. Kaya nga hindi effective ang mag-asawa magkasama sa small group. Kasi nagsisinungalingan, nagpaparinigan, at nagpapakiramdaman. The best, mga mamshi, mga daddy, ang doon kayo mag-sharean. Alam mo, yung misis ko, ganyan-ganyan. Nagtutulungan po yon. Kaya nga, mas magiging honest tayo pag small group ang usapan. Next, respect. Ito na po. Pag confidential at honest mo kayo, bukod sa, ito sabi ito
I will respect my small group by regularly attending and participating in small group. Mambabaw pa to. Ibig sabihin, pag pag leader ka, you're so particular or you're so concerned with going time early. Ito yung sinasabi ko nga, mararamdaman nyo ito na ang halaga ng oras pag naging leader na kayo. Kasi ngayon, di ba, okay lang sa inyo malate kung wala ka namang gampanin o nililid. Di ba, katulad niya sa worship team, subukan yung malate. And by the way, sino pong pinaka-head ng worship team? Si Michael? Pinapatutog mo ba ang musician pag late siya? Mabait ka. Ako, hindi pwede. Upo ka lang doon. Lalo na pag song leader, ang punto, sino yung sinasamba mo talaga? Sino pinaglilingkuran mo? At ano yung dahilan mo? Tumugtog lang ba? Kumanta lang ba? O sumamba talaga? Buti pa sa trabaho, takot na takot, ayaw na natin malate. Pero pagdating sa church, at parang puro Tagaliti tayo. Ano yung Tagaliti? Sorry kung may Tagaliti rito ha. Laging late. At ang matindi pa, taga-Sambales. Ano yung Sambales? Samba-alis. Late ka na, pagtapos na magsamba, aalis na. Hindi pa nga tapos yung closing prayer, umaalis na. Buti nga sa inyo, maganda yung pintuan ninyo eh. Kasi kita kong umaalis eh. Ang problema kung pintuan nyo, ang pintuan doon, hindi mo altang umaalis. Sa punto ko, ito pa, matindi kung umaalis na, hindi pa tapos ang offering. Joke lang. Di, ang punto ko dito, ang respect talaga, listen to this. Iba po ang respeto sa paggalang. Respect and polite is different. Kasi nami-misinterpret, ang pagiging respeto daw, marespeto, yung po at po, opo, at bless na bless. Okay yun, being polite, being magalang, pero for me, sa akin, sabi ko nga sa mga kabataan, okay lang na wag niyo akong galangin, basta respetuhin niyo ako. Kasi katulad din sa akin, kasi medyo bata-bata pa ako, di ba? Minsan ayoko yung nagbe-bless ako. Medyo millennial lang datingan ko, joke lang. Mga ano lang, peace bomb, mga cool dudes lang. Pero ang punto ko, good kung may nagbe-bless sa akin. Pero lalo na kung sa mga katulad po ninyo, may mga senior, parang awkward, di ba? Pag bata, so magbe-bless yung mga senior, minsan, yung irit na lang, beso-beso na lang, o yakap-yakap na lang, gano'n-gano'n na lang. Pero ang punto ko, lalo sa kabataan, lalo po, ewan ko lang kung may masasaktan dito, sana meron. Di ba ngayon, bihira na kayong mag-pot-opo sa magulang ninyo? Even sa mga kuya at ate ninyo. Di ba? Anong tawag niyo sa mga kapatid ninyo? Tol. Minsan pangalan na lang eh. Ang malungkot sa nanay mo. Katulad niyan, kung nanay niyo si Pastora, Eba, aray kong sakit, di ba? Sam, kaya mo bang tawagin? Eba. Tapos, Bebo. Hindi ka, ang sakit, no? Ang sakit sa lungs. Ang sakit sa puso. Lalo pag pastor yan. Hello? Sabi ko nga sa inyo, minsan, ito pa, hanggat mari yung mga baptist lalo, ayaw na ayaw yung pas. Bawal daw yung pas, kasi paspasan mo, pas. Ayaw, gusto na pastor dapat. Hindi pwedeng pas o tor. Minsan, mga masyadong millennial lang datingan, you know? Pero sa akin, ito yung totoong respeto. Una sa oras, pangalawa, sa pagsunod o sa commitment. Ang commitment actually, hindi kailangan on time ka o lagi kang nandyan. Pwede kang maging committed kung, pakinggan nyo ito, halimbawa, may small group kayo o song leader ka o whatever, kagabi pa lang nag-chat ka na, Kuya Michael, pasensya na, medyo may emergency. Malilate ako, baka hindi ako makapunta. Nag-chat ka na. At least alam ni Michael na wala ka o malilate ka. Ang malungkot, song leader ka, musician ka, wala ka malang ni hi ni hello. Especially kay pastor. So anong doon? Respeto ba yun or hindi pagrespeto? Di ba, minsan pinapabayaan na lang natin yung ganon. Kaya nga, isa sa dahilan bakit hindi tayo pinapalago ni Lord, kasi sa gawain ng Diyos, wala nang respeto. Buti pa sa trabaho mo, napaka-respetado mo sa oras. Di ba? At even yung OT, minsan OTY nga. Buti na lang nag-OT kayo ngayon kay Lord, di ba? Ngayon, lagpas langit na tayo kasi pangalawang service nyo na tayo. Yung punto ko. Actually, kung magpapakanta sana kayo, pipigilan ko na. Kasi nagkumanta naman kayo kaninang umaga eh. Ang punto, lagpas langit na yun. Biro lang. Ang punto ko,
Inantok na kasi si ano eh. Hindi, ang ano ko dito, kaya ko to sinasabi, kasi minsan masyado tayong magagalang o mababait traditionally, but not biblical. Actually, the word Yahweh, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin kay Lord, Yahweh. Lord Almighty, God the Father, laging may title. Kaya nga even sa small group leader, kaya nga hanggat mari, wag nyo yung pagiging leader ninyo, lalo sa church. Wag nyong basta-bastahin, especially kay pastor. Kasi talagang iba yung dating result at mangyayari yan sa atin. Okay, ito po. Next is, actually may acronym to, intercession. Ang mahalaga po sa small group, hindi ka lang nagpipray sa pangangailangan. Hindi ka nagpipray sa mga aksidente o sa protection, sa blessing. But actually, you're praying in behalf of the people you are caring or nurturing. Ibig sabihin, you're so focused with the will of God for those people. Not just to meet their needs or give their blessings or protect them, but actually to maximize their life. As you intercede anyone, Lord, I pray, palaguin mo itong kapatid to, gamitin mo ako, magabayan siya, maalagaan siya, ma-remind siya sa mga dapat niyang gawin. And I don't know, and I believe somehow, sa maraming church, hindi pinagpipray ng marami yan. Ang laging pinagpipray, Lord, pagpalain mo to, paggalingin mo, ingatan mo, i-provide mo ang pangangailangan. Kaya sabi sa Bible, bago niyo banggitin yung mga bagay na yun, alam na ng Diyos. Di ba? Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin daw yung karyan ng Diyos, paghahari ng Diyos at katuwiran. At yung mga bagay idaragdag lang. Ang nakakalungkot, ang laging pinagpipray, supplication, petition, request, even yung asking forgiveness. Patawarin niyo po ako. Totoo naman, kailangan nyo humingi ng patawad. Pero alam nyo, pinatawad natin ng Panginoon. Pero ang punto ko, the moment na may nag-intercede sa'yo at the moment nagiging leader ka, actually, for me, kailangan pa rin yung cleansing, yung paghingi ng tawad. Pero all the more on thank you with the grace and mercy of God. Kasi katulad nito, sa worship team leader, mayroon po ba kayong prelude or cleansing? Bago magkantahan, awitan mo natin po ang yung mga pusong dalisay. Pusong dalisay. Bago tayo lumapit sa Panginoon, magpalinis mo tayo. Di ba? Katulad yan yung sa pangkanta, yung siya sa atin mo, Jesus. Okay po yun, but for me, mas magandang gawin mo yan personal. Kasi katulad po niyan, as a song leader, even musician, actually, kayo, frontliner and presider of worship with the congregation for the Lord. Pero itong gusto kong bigyang diin. Minsan kasi parang yung pag-lead sa worship, parang prayer lang, traditional. Pray ka ng pray sa mga regular at normal, pero hindi mo pinagpipray yung totoong sitwasyon ng bawat manampalataya. Kasi ito huwag kayong mano dito sa sasabihin ko, sa panahon ngayon, actually, mas tinitignan ng Diyos yung action, more on action than prayer. Kasi katulad yan, naniniwala ko lahat po tayo nagpipray na lumago. And tanong ko sa atin, uma-action ka para lumago ka at lumago yung katabi mo o yung kasama mo? And praise God, ito ngayon yung hindi lang prayer na ginagawa ninyo. Initially, gumagawa ka ng action para lumago ka at lumago yung kapatiran. Kumaga, unang hakbang yan. Pero pangalawa, kasama mo na yung iba. Pipili ka na ng isa, katulad yan. May mga prospect ba kayo o mga junior worship team na inahanda? Kuha ka doon kung gitarista ka, may tinuturuan kang dalawa. Sila yung tutukan mo, alagaan mo, hindi lang sa pagtugtog, kundi sa paglago, pag-disciple. Tama? Kasi kahit tignan nyo kung totoong ano po yan, manampalataya at anak ng Diyos, kahit paggalitan mo yan sa pagtugtog niya, hindi pagsunod, mananatili yan. Pero kung tugtog lang yung pupunta niyan, konting kembot, konting salita mo lang, ayaw na yan. Alis na yan. Kasi nga, nasaktan na siya Pero kung tinuring mo siyang anak, ituturing kanyang tatay. Ma-appreciate niya yan. At dahil pinagpipray mo. And lastly, ito nga, spiritual
growth. Ito yung sinasabi ko, I will have no other purpose for joining this small group except for joining this small group and help others to do the same. Kaya nga, sa atin, napakahalaga po yung tututukan po natin yung paglago po natin. Ang tanong, ano ba yung spiritual growth? Di ba? Ano sa Tagalog ng spiritual growth? Paglago sa spiritual. So ano ba yung spiritual na sinasabi po dito? Basically, our faith and our relationship with the Lord. Tama? Kaya lang, ang tanong, paano mo masasabi lumalago ka sa faith at relasyon mo sa Panginoon? Di ba? Paano masasabi na nag-grow ka na sa faith, nag-grow ka sa love at relationship sa Panginoon? Basically, parang love life lang yan. Kung una, ang love mo lang, parents mo. Pero dahil tumatanda na kayo, nagbibinata dalaga, ang love mo na si Christ. Di ba? Yung lalaki na. Ibig sabihin, hindi lang parents na, hindi lang pamilya na. Yung love mo, hindi lang filial love, hindi lang agape love, may erotic love ka na rin. Kaya kung hindi okay ang agape love mo, hasablay ang erotic love mo. Pansinin niyo yan. Kasi ang totoong may erotic love o agape love, ang totoong may agape love, sacrificial love, ito yung sinasabi ko, hindi yan magmamadali na mag-boyfriend-girlfriend. Parang katulad nyo lang. Di ba? O kunwari lang kayo na wala pa. Ang punto, kasi katulad niyan, may mga youth kami, grabe. Ang bilis magpalit ng hindi lang profile picture, yung love life. At ang nakakalungkot, paramihan ng boyfriend-girlfriend. Di ba? Kasi ang totoong may agape love, dapat isa lang. Sam, isa lang ba? Yun. Actually, itong pray natin mga boys, yung liligawan mo, siya na yung mapapangasawa mo. Hamon ko pa sa iyo, Sam. Ito, panalangin ko sa mga anak ko at mga kapatiran sa kabataan. Ang first case, may go signal yan. At ang first case, sa kasal lang. Kaya kung panood ka ng panood ng mga reels, YouTube, baka hindi mo yan nagawa. Pero kung makikinig ka, sabi doon, pag kinasal kayo, you may kiss your wife. Pero kung napanood mo ng anumang reels o Facebook o Netflix yan, baka hindi lang kiss ang nagawa mo. Pero iba yung pakiramdam nun. Di ba? Yung kinakabahan ka na halikan mo yung mapapangasawa mo. Okay. Rinig niyo po ako? And lastly, ito po. Favorite ko po ito sa small group, Timothy's. Mapapansin niyo po dito, ang Timothy's parang kay Jesus din naman. Kay Jesus kasi, may 12 disciples siya. Pero pagdating sa atin, small group nga, isa lang yung tututukan mo. Isa lang yung pupukusan mo. Ibig sabihin, katulad kay Sam o kay sino man sa inyo, kahit dito sa pagtugtog pag-gitara, pili ka lang ng isa. At least tutukan mo yan. Ibuhos mo yung buhay mo, lakas mo, energy mo, tutukan mo, alagaan mo yan. Kaya nga si Pablo, grabe ang impact niya. Hindi man siya katulad ni Jesus na may 12, pero may mga Timothy siya, Titus, Epaphras, Onesimo, at marami siyang disciple na isa-isa. At tignan niyo ang impact niya sa atin. Na even dito, di ba, may Onesimo rin kayo. One at a time, or 2, 3. Ang punto lang dito, meron kang, sabi nga, I will have my goal to disciple others, a start of small group. So, basically, that's the, yung ating mga covenant. Ngayon, punta lang natin yung why small group important. Mabilis lang po ito. Number 1, bakit mahalagang small group? May blanco dyan. A reflection of God's nature. Totoo naman, sabi ko sa inyo kanina, one of the best way and avenue to show and express and enjoy love is the small group. Doon mo ma-realize na talagang sa small group mo, ramdam ang love. Kung may accountability. Sa Bible study, wala masyado. May lesson lang, may reminder, may prayer, okay na po yun. Pero, ito yung sinasabi ko, next slide po. Next slide pa. Yan. Love, unconditional commitment towards imperfect people, desiring the highest good, which often entails sacrifice.
how I pray, itong church po nyo at church lang ng lahat, ito yung manaig sa small group, ito yung dahilan, bakit ka o atin ng small group? Because you feel the love. And you are the one who show love. Ang punto, ito yung sinabi ko kanina, kaya alam nyo na maraming napapabarkada sa mga kabataan, even mga kapatid ninyo o anak ninyo. Yung sinasabi ko kanina na, hello, ito yung sinasabi ko na feeling tanggap sila, welcome sila. And that is love. And that is unconditional. Di ba sa barkada, sa barkada, tanggap ka kahit sino ka, kahit pasaway ka, okay lang yan. Shot lang yan. So, kaya nga, mas maraming napapabarkada kasi unconditional Tanggap ka kahit sino ka. So, sana ganun din tayo sa small group. Ang malungkot kasi sa mga Bible study natin, halimbawa kayo, small group kayo o Bible study. Pag halimbawa, isa sa inyo nang away sa inyo, itsupuera nyo na itong si isa. Huwag yan, nanchismis yan sa atin, naninira yan. Pero kung may accountability kayo, halimbawa si Tony ang leader, alamin mo, anong nangyari sa'yo? Bakit ganito? Bakit ganyan? At doon yung mararamdaman, sabi no, desiring the highest good which open entails sacrifice. So kasi kasulad niyan si kung titignan ko kasi si parang mataray, di joke lang. Pero maganda siya. Pero kung mataray ka, bahala ka dyan. Ayoko na rin sa'yo. Pero kung being a D group leader, alamin mo, kakausapin mo si ate. So that is small grouping. Number 2, hindi lang reflection of love, ancient way to raise leaders. So ang small group, hindi po bagong gawing strategy. Dati na yan, panahon pa po ni Moses. Okay? Kaya nga, hindi mong sabihin, bago-bago lang yan, doon tayo sa D group or whatever. Next po, letter C, the model of the master. Alam niyo po, ito yung isa sa mga sikreto ko o motivation ko or rule of thumb ko o philosophy of life and ministry. Sa lahat ng conference, sa lahat ng activities, ministry, seminar, conference na inatinan ko, na sinisikap kong sundin at gawin, ito yung rule of thumb ko. Basta si Jesus ang modelo at ang sentro. Doon kaya ako po, napunta ako ng G12 kasi yun naman talaga si Jesus ang nag-12. Siya yung model doon. Diba? Kaya lang, yung kalaunan kasi nandun na kami sa G12, yung nagme-mentor sa amin, medyo may ibang galawan na. Kaya sabi ko, hindi na namin kaya to. Parang hindi na si Jesus to. Yung mentor na lang namin ito. Kasi iba na yung minomodel, iba na yung minimentor sa amin. Kasi parang alam mo yung encounter, parang encounter. Ang mahal na mag-encounter Ang punto ko, hindi na kami kinikare, minimentor. Kasi sa modeling dito, sabi dito, Jesus chose 12 and called them apostles. He wanted them to be with Him. Ito po ang gusto kong bigyang diin. Ang small group, actually perfect model talaga si Jesus Christ. Bagamat meron siyang 72, may 52, may 50, pero sa inner niya, may 12 siya. Pero may 3 pa siya at may 1 siya. Sundan nyo? The 12 apostles and the 3 inner core. Peter, John, and James. At yung pinaka-paborito niyang disciple, sino? Sino pong pinaka-favorite niyang disciple? Yung umihiga sa dibdib niya? John the Beloved. So, ang punto ko dito, si Jesus ang pinaka-perfect na pero katulad nito, ang pagiging small group leader talaga, alam nyo kaya bakit ayaw ng marami sa atin? Totoo po, nakakapagod, nakaka-burn out kung wala kang puso katulad ng Diyos. Kasi bakit? Ito yung punto na parang wala ka ng time sa sarili mo. Kasi you show care. Mayat maya, nagchat-chat, nagkitext. Sabihin, kuya, ate, o tawag sa'yo, mom, dads, pwede ba kung pumunta, pwede ba tayong magkita? Even to the point, wala ka ng time sa sarili mo. Kasi, sabi nga kanina, even to the point na maging inconvenient ka na sa sarili mo. Kaya nga, ito po ang hamon. Kila pastor, tandaan niyo po ito, mga leader. Hindi kayang gampanan nila pastor ang lahat.
na kausapin ang mga membro. Kailangan nila kayo, maging katuwang kayo na gawin ito, na pakinggan, kausapin, alagaan ang bawat isa. Worship team man yan, sa usher, sa presider, whatever kind of ministry you have, sa women, sa youth, sa mga daddy, o mga katatayan. Biyaya ni Lord sa aming church, ang dami naming GC. At lahat ng GC, nagpapasama ako para alam ko anong nangyayari. At alam ko yung schedule para hindi mag-conflict. Ang punto ko, sa dami ng GC namin, ang punto, ang dami yung kailangang i-reach out. Pero ang ginagawa ko, hindi porket lahat nandun ako sa GC, ay ako yung leader. No. Ang punto ko lang doon, alam ko yung nangyayari, alam ko yung mga schedule, pero may mga leader doon. Katulad yan, mamaya, alas 5, may tawag kasi namin sa church namin, agape kasing pangalan namin. May agape dads, agape moms. Ibig sabihin, may mga pangalan kami, ng punto may mga leader doon. Bukod pa sa mga fellowship networks na yon, iba pa yung small group. Kasi katulad niyan, sa youth namin, 30 yon, hindi pwedeng isa lang ang leader doon, hindi niya mapapakinggan. Sa 30, dapat may at least 6 hanggang 10 ang small group leader mo. Para matutukan, mapakinggan mo yung mga ano. Kasi ito nga, to be with Him. Actually, hindi madali yon. Madaling gawin. Kasi katulad niyan, for example, ikaw, maging small group leader ka, nag-prepare ka, nagluto ka, naglinis ka sa bahay ninyo para pumunta yung small group mo. Tapos sasabihin sa iyo, ay ate, pasensya na. Hindi kami makapunta, umulan eh. Anong mararamdaman mo? Ano? Nagluto pa ako, naggano ako dito, tapos hindi kayo pupunta. Bahala kayo sa buhay ninyo dyan. Ayoko na. Pastor, ayoko na maging small group leader. Yun na yun. Kaya nga sa atin, it's more about love, it's more about others, and it's more about reaching others. Okay, last. Ay, meron pa pala. The pattern of early church. So ngayon po, part po tayo ng somehow early church. Pero panahon po nila apostles at Apostle John especially and Paul, ang pattern po ng small group sa kanila, araw-araw pong small group. Sa atin, ay discourage na wag araw-araw kasi baka maubusan kayo ng budget. Kaya nga sila nagbentahan ng bahay kasi araw-araw. Pero syempre, ibang level yon. Pag nagbebenta ka ng bahay para pantustos lang sa pangkalahatan, ibang level ang type mo. Actually, Pentecostes din kasi yon, kaya ibang level yung galaw ng Holy Spirit. Pero ang punto ko lang dito, ito pakinggan nyo. Huwag mawawala yung teaching, fellowship, kahit mawala na yung Lord's table. Pero in prayer, tuloy-tuloy yan. Kasi lagi silang may Lord's table, breaking of bread. Pero yung eating together sa home, once a week nyo lang gawin. Pattern po yan. Okay, last. It is a means to reach people. Tanong ko lang po, lahat po ba ng membro kanina nagsimba? Lahat ng membro kanina nagsimba? O marami ang wala? Sige. Di ba kayo makasagot? Bakit ko tinanong? Tulad niyan, ang minsan, pag ang mga membro hindi nagsimba, wala nang paraan para magsimba. Pero kung may small group kayo, sabi ito, a means to reach people where they are. If they don't go to church, we will bring the church to them. Meaning, as a small group leader, dala-dala nyo yung spirito, yung mensahe kanina. Uy kapatid, ito yung mensahe kanina. Mahal ka ng Panginoon, gusto ko nang lumago at gusto ko niyang magamit ng Panginoon. For example, yun yung preaching kanina. So, ibig sabihin, walang sablay, walang paltos, walang palusot ang sino man nakabahagi ng church kapag may small group. Because talagang pupuntahan natin dito. So, kung katulad niyan, umulan, supposed to be, pupuntahan niyo yung small group ninyo. Hindi pa rin hadlang yung ulan. Basta may cellphone yun, may internet, mag-video call kayo. Uy, bro, anong nangyari? Ba't wala ka kanina? Di ba? Mismo sayang, grabe, ang ganda ng sharing time, ang ganda ng turo ni Lord, ang ganda ng kantahan, mga ganon. So doon pa lang, we are bringing the church where they are through small grouping. Amen? Kaya nga sa atin, ito nga, unang-una, maging witness tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the rest of the earth. Kahit sa malayo. May membro po ba kayong nasa ibang bansa? Meron, di ba? Kaya nga, sabi ni Pastor, nagla-live pa ba kayo? Hindi na rin. Ang punto ko,
Kahit nasa ibang bansa yan, di ba may kapatid kayong nasa ibang bansa? Ewan kung may church siya. Kaya nyo pa rin ma-reach out, kaya mag-small group through cellphone or online. Pero gusto kong sabihin, yung Jerusalem ninyo. Katulad nito, ang Jerusalem natin, yung pamilya natin. Di ba yung pamilya ninyo, lahat ba ng pamilya nyo nagsimba kanina? Hindi, di ba? Maring ikaw lang, yung asawa mo ate, anak mo hindi nag-church. Pero pag uwi mo sa bahay, you become the witness. You're bringing the message, the movement of God sa yung pamilya mo. Katulad kanina, kung umuwi kayo, 12:00 ba natapos yung gawain? Pagdating mo sa bahay, ang gulo, wala pang nagsasaing, wala pang tanghalian. Ikaw na nanay, mararamdaman niyo po. Ano ba to? Blessed na blessed ako sa church, ang dadatan ko sa bahay. Ang gulo-gulo, walang naghugas, walang nagsaing. Sabi kanina ng pastor, magmahalan kayo. Pagdating mo sa bahay, magsigawan na kayo. Sabihin, hindi tayo naging witness. Hindi na tayo naging avenue or agent of love. Kaya nga, sa atin po, tatandaan natin, actually, ang puso o ang purpose at ang goal ng small group ay pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ano yung huling sabi ni Jesus kay Peter nung bumalik siya? Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Tanong pa, Peter, do you love me? Yes, Lord. Tapos sabi niya, Peter, do you really love me? Nainis na si Pedro, di ba? Katulad yan. Sige. Pastor, kayo po. Tinatanong niyo ba si Pastora minsan o madalas, mahal mo ba ako, sweetheart? Lagi niyo ba siya tinatanong? Tinatanong niyo lagi? O, sayang wala si Pastora. O alin ba, Pastor, ikaw? Kinukulit ka ni Pastora. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Paulit-ulit, anong maramdaman niyo? Matutuwa ba kayo? Mainis kayo? Matutuwa? Uy, hindi nga ho. Pwedeng matutuwa, pero bilang tao, uy, tumigil ka, ano ba sinagsasabi mo? Katulad yan sa wife ko kanina. Niyakap ko siya. Sabi niya, uy, ano, pabibili ka naman, no? Hindi, add to cart lang. Di joke lang. Di minsan kasi pag nag-express tayo ng love, parang hindi normal. Lalo pag matagal na mag-asawa. Normal yan sa mga bagong nagliligawan o bago mag-asawa, bago mag-boyfriend, laging holding hands. Pero pag matagal na, bahala ka dyan, malaki ka na. Pero ang punto ko, tayo po na matagal naman ng palataya. At matagal mo lang kasama yung iba. At may mga issue pa kayo, may nakaraan kayo. Posible kasi na wala ka ng pake dyan, wala ka ng care. Pero it's about time. Ito, nandito tayo sa teaching, sa learning, sa movement. Reminder ng Diyos, ang small group, hindi lang po ito programa ng church, hindi programa ng tanglaw. Programa ng Diyos, ipadamang pag-ibig ng Panginoon para lumago ang gawain ng Panginoon. So, puputulin natin yan kasi puro tanong na lang po yung kasunod. Punta na tayo sa pangatlo. Pero bago tayo pumunta sa pangatlo, 5 minutes break muna. Magsishare lang po ako. At kayo rin. 5 minutes break po para sa huling topic. Unahan na natin yung 5 minutes baka bago mag-burn out o anuman. At matapos at ma-maximize natin. Okay, so at least may natutunan naman po tayo. May na-realize po ba tayo kahit papaano? At may mga gagawin na po ba tayo? Ayan. At andyan pa po ba kayo? Parang wala na pong tao. Naiwan nyo na. Yung isip nyo na sa bahay na, yung sinampay ko, naku, patay na. Basta na. Yung mga sinampay nyo dyan. Chat nyo na yung nanay nyo, baka hindi na isilong. Ako, naisip ko may sinampay ba kami? Yung misis ko pa naman, wala siyang pakialam sa ganon. Anyway, kaya nga minsan maganda na may ano tayo. Okay, so next po is becoming effective facilitator. Okay. Tandaan niyo po, ang pagiging small group leader, hindi ka preacher, hindi ka teacher. You are just a facilitator.
But remember this, you are more than preacher and more than a teacher. Bakit? Being a facilitator, kailangan alam mo kung anong ipapacilitate mo. Katulad yan, kung preaching man yan, at least alam mo yung preaching. Kung teaching yan, alam mo yung tinuro. So, ang key text natin, 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build up one another, just also are doing. Okay, listen to this. Ang nagpapalago po, o ang nagpapatibay ng faith natin, hindi talaga tayo. Una, ang salita ng Diyos, pangalawang Holy Spirit, pero ikaw na maging mensahero, maging facilitator, o sabi nga, maging agent of transformation, ikaw yung gagamitin ng Diyos. Kasi katulad nito, may mensahe kaninang umaga, may preaching kaninang umaga, ang Holy Spirit nandyan. Pero ang Holy Spirit at ang mensahe ng Diyos, kailangan niya ng instrument. Kailangan niya ng magiging daluyan para malaman ng mga tao. At tayo bilang small group leader ang may gampanin noon. Kaya nga tingnan ninyo, kahit ikaw, kung walang nag-lead sa'yo, walang nag-encourage sa'yo, walang nagpipray sa'yo, pwede naman, mararamdaman mo na kaya mo, pero hindi ko alam kung aware kayo. Alam nyo kaya, ako lalo bilang pastor, alam nyo kaya ako ganito, hindi dahil trabaho ko to, o dahil pastor ako, kundi I believe someone is praying for me. And basically, my pastors, my co-pastors, my family, and many more. Meaning, prayer pa lang yun. And all the more kung may nagme-mentor sa'yo, may nagko-coach sa'yo. Di ba, once na may nagko-coach sa'yo, nagme-mentor sa'yo, I believe, namomotivate ka. Kasi may nag-empower sa'yo, may nag-equip, may nagre-remind, may nag-challenge. Pero kung paano kung mag-isa ka, kaya maraming pastor ang umaayaw kasi ano yun, yung palabas, lone ranger, mag-isa lang siya. Kaya ganun din po sa mga Kristiyano o kapatiran natin, pag nagsisimba dito, wala man lang kumakausap, walang kumakamusta sa kanya, mahaba na po ang isang buwan na tatagal niya dito sa church. Pansinin niyo pag may mga bago dito, bagong ma-attend, tapos dinededman nyo lang, lalo pag ikaw may posisyon ka, usher, ito matindi, usher ka na, dined mo pa yung bago, di ba? Nakakalungkot naman yun, usher ka na, dined mo pa yung bago. Basically, usher will entertain, will estimate or asikasuhin po yun. Pero alam niyo, being small group leader, katulad nito, alam ba si ate, small group leader ka, may bagong umattend kanina, nanay, ikaw, puso mo sa Panginoon at being a leader, ito, sabi mo kagad sa sarili mo, magiging part ng small group ko to. At dahil yun ang isip mo, pupuntan mo kagad, uy, good morning po. Upo kayo dito. Dito po, kamusta po kayo? Yung sabihin, in-entertain, kinamusta mo. Ito na yung sinasabi ko nga, the initial way to encourage one another and build one another. And all the more, pag inalagaan mo na siya sa small group mo. Katulad nito, may nanggawa ba sa inyo nun? Kaya kayo tumagal dahil may nagganon sa inyo dito? Andiyan pa ba kayo? Maaring meron, hindi kailangan aware. Pero kung wala, pabor yun. Advantage yun. Paano pa kaya kung may gumawa sa inyo? Baka hindi lang kayo ganyan. Baka matagal na kayong leader. Meaning, walang intentional na disciple-making process possible yung mga nakaraang taon. Kaya nga, praise God sa Tanglaw kasi even ang church namin na 33 years na, hindi ganun ka-intentional. Bilang pastor, siyempre, good morning po, kamusta po kayo? Pero alam niyo pag bilang pastor at bilang leader, hanggang doon lang ako. Tapos may inasay naman akong follow-up team. Mayroon kaming diba, parang slip or paper na maliit. Anong pangalan niya, birthday niya, cellphone niya, tinatawagan ni kamusta po kayo, hanggang doon lang. Tapos see you po sa next Sunday ulit. So okay naman yun. Pero alam mo, pag leader ka, lalo kung malapit naman ang bahay ninyo, lalo sa inyo, limbawa, ikaw yun, anong mararamdaman mo, bagong-bago ka, binisita ka agad ng dalawang yan. Di mo you feel,
Bakit? Tapos may dala pang Jollibee. Wala mo ng Jollibee. So you feel love, you feel cared, di ba? Kaya yan po yan. Okay? Kasi ang facilitator dito, more than facilitator of program or facilitator of any activity, but the ministry and the movement of God. Kaya nga, ang pag-usapan natin dito, teaching versus facilitating. Kasi tayo, hindi lang tayo nagtuturo, tayo po ay nagpapacilitate ng mensahe at ng movement ng Diyos. Pa tayo lumipat sa akin. Okay, so sa teaching, the teacher-centered focus on ideas. Marami kang, ito yung sinasabi kong head knowledge lang. Marami kang alam. Matalino ka at marami kang ideas. Sa facilitator, next po, ate. Back mo pa po. Back. No, sumobra na. Sige nga po. Tama. Okay man. Doon lang po. Doon sa picture. So, tignan niyo yung picture. Pag teaching, ikaw lang yung salita ng salita. Parang ganito. Ang setup kasi natin, teaching siya, hindi siya small grouping. Pero kahit pa paano may next up ko, pinapasata ko yung konti. Pero that is the idea of teaching. Ikaw lang yung matalino, ikaw may alam, ikaw magaling. Ikaw na lahat. Di ba? Kaya nga, hindi lumalago yung iba kasi katulad yan, naka 500 na yung iba sa inyo. Joke lang. Ayan. Walang masyadong sharing of knowledge or interaction. Pero pagdating sa facilitation, participant-centered and facilitated draws from the participants. At sinampulan ko si Michael, si Sam, at si Tony, at si Kaya ang tanong ako, actually sa facilitation, it's more on paggalingan ng tanong. Kaya sabi ko sa inyo, higit ka pa sa preacher, higit ka pa sa teacher. Bakit? Kasi kung nagtanong ka, dapat alam mo yung tanong mo at nagtatanong ka ng tama. Kasi mararamdaman mo kung yung tanong mo related sa pinag-uusapan. Kung hindi mo alam yung pinag-uusapan, anong itatanong mo? Pwedeng sabi katulad niyan, for example, small group ito. Wala ako kaninang umaga, absent ako. Ako yung small group leader ninyo. Pwede tayong mag-small group, pag-usapan natin yung preaching, pero dahil hindi ako umattend, sabihin ko, ano nga ba yung preaching kanina? Sige po, share na lang natin. Pero kung alimbawa ko yung umattend ako, alam ko yung preaching kanina, alam ko yung joke ni pastor, alam ko yung kwento ni pastor, alam ko yung introduction, kasi nakinig ako. At doon ko ilalapat ngayon as a facilitator. Kaya ang facilitator, ganting itsura. Tingnan mo, lapat-lapat, tanong doon, lipat-lipat. So actually ito pa, ipapacilitate mo, hindi lang, ito makinig kayo, ang gagawin nyo dyan, hindi lang pasalitain mo yung tao. Kung hanggat maaari, bilang facilitator, ilapat mo sa buhay nila. Katulad yung mensahe, ano ba yung topic kanina? About love, about prayer, about... Topic po kanina? Muling pagkabuhay. So parang related sa Holy Week, katulad yan. Paano mo may-relate yun sa practical na pamumuhay? Katulad yan, palaspas. Kanina, palaspas. Kami, hindi naman kami palaspas kanina about real truth kami. Kasi minsan, maraming biktima, katulad palaspas. Simbolo ng protection daw, ilagay mo sa pintuan yon. Wala nang aswang, walang malas, walang pupuntang ganun ba yan? Victorious daw yon. So, ang punto dito, yung muling pagkabuhay, paano mo mailalapat sa buhay ng mga tao? Assurance, di ba? So, katulad yan, ikaw ate, sure ka bang buhay si Lord? Sabi na, oo, paano mo sabi? Actually, sa buhay mo pa lang, pasigurado. So, ilalapat mo lang kung bahala ka doon magano. Okay? Next po. Bisan natin kasi mahaba tong slide na to. At alaktawan natin yung iba. Teacher does most talking, and take down notes. Yun ang ginagawa. Sa facilitating, participants to do most talking and focus. Ang small group, bihira ka magsalita, puro tanong ka. Okay? At next, teacher is the subject matter expert, facilitator, process expert. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat magaling kang mag-process at magpaikot, mag-facilitate ng topic. Kaya mas magaling ka pa dapat sa teacher o sa preacher. Next po, teacher is more concerned with effectiveness of delivery and content. Katulad po nito, halimbawa, kung ako ay teacher, mga kapatid, dapat po tayo magmahalan. Amen po ba?
Hello? Hindi pa po kayo? Minsan ganyan tayo. Yung paganda ng boses. Nakikita ko minsan may mga ganyan na akong napapanood na beside the preacher, yung parang iniiba yung boses, pinapaganda yung boses, para at least iba yung dating, di ba? Parang power, tsaka parang efficient and cohesive. Pero sa facilitator, it's more concerned of management of group. Good kung magaling ka sa pananalita, malakas ang boses mo, pero what matters most is, katulad niyan, kung small group yan, mamanage mo, makontrol mo yung discussion. Kasi mamaya makikita ninyo, may mga pasaway na abang nagsasalita si ate, nagkukwentuhan yung dalawa katulad ng ginagawa nila, di ba? So, paano mo mamanage yung ano? So, mamaya makikita ninyo yan. So, mamanage mo yung small group mo o yung crowd. Okay, may 5 steps po tayo paano gawin ang ating pag-small group. Number 1, always pray, plan, prepare, at alam na natin yan. Ano yung ipiprepare po natin? Bibigyan din ko to. Ano yung mga ipiprepare po natin? Number 1, know your material. Okay, listen to this. Ang Tanglaw Tasker po, kaya ganito yung unang-una, and sinasabi ko kay Pastor Bebot, may mga tuklasin, bagong pagkatao, Santiago, at ngayon may PLI, at ang sinasabi ko, panglima, preaching ni Pastor. So, ang punto ko, kayo na small group leader, alam niyo yung pangangailangan ng mga alaga ninyo. There are times hindi applicable yung tuklasin. At ang medyo nakakalungkot lang sa tuklasin, alam mo, parang scripted yung tinuturo mo, bagamat pwede mong baguhin. Pero ang punto ko, katulad niyan, yung preaching ni Pastor kanina, akma yun at yun ang pinapadaloy. At yun yung sisikapin mo na may padaloy kasi yun ang talagang pinapadaloy sa church. Pero kung ginamit mo yung Santiago o yung PLI patungkol sa pamilya, maaaring ma-out of context. Kaya nga dapat alam mo yung outline, yung objective, at yan yung kailangan pag-aralan. Ito po, next, know your people. Ito yung dilema o problema minsan ng mga small group leader. Lalo kung may mga bago at luma magkasama sa small group ninyo. Bakit? Hindi mo alam kung paano mo sasabihin at ituturo yung gagawin mo. Pero the safest way para makarelate pa rin sila, kaya nga hanggat maaari katulad yan, tinanong ko sa inyo, sino yung small group leader, sino yung para alam ko yung paano ko ipapaliwanag itong mga sinasabi ko. Kasi kung small group leader kayo, hindi ganito yung gawin natin. Actually, baka tapos na tayo kanina pa. Pero dahil hindi walang nagtas ng kamay, humaba tayo konti. Pero dahil gusto kong to. Pero dito, know your people, parang sa pastor lang, dapat alam mo sino yung a-attend, anong needs nila, at anong level ng faith nila. Kasi katulad po nito, kung puro small group leader kayo, ang usapan natin is more on monitoring, is more on progress, development, and yung mentoring na. Pero dito, nagsimula tayo sa pinaka-foundation at pinaka-objective ng small group natin. Kaya nga, nag-adjust po tayo konti. Number 3, ito po mahalaga, know your venue. Sa small group, napakahalaga pa na isinaalang-alang ninyo kung saan gaganapin ang small group. Tanong ko lang, sino po dito ang nag-host na ng Bible study sa bahay? O Pastor, sabi nyo, dito sa amin, mag-Bible study tayo. Sinong gustong-gustong ganon? Kayo sa bahay ninyo? Wala? Wala po ba nag-host sa Bible study dito? Hindi, yung sa kanila, sinong gustong-gustong doon ganapin ang Bible study? Sa bahay ninyo, ayaw ninyo? So, ang tanong, bakit ayaw natin mag-host ang bahay natin ng Bible study? Magulo, masikip, at malayo. Ayaw kong mahirapan si Pastor. Basically, ang punto ko dito, kaya ko lang tinatanong, isa sa dahilan, totoo sabi natin, magulo, masikip, mainit, at ayaw kong mainitan ng mga tao because venue or the atmosphere of learning and teaching is very crucial. Tulad po kanina, sa amin kasi may mga patok-patok. At minsan, doon sa patok ng bagong silang, okay naman, maganda yung bahay, maluwag. Kaya lang maraming batang nagmumura. Mayat-maya, nagmumura yan. Alam ba, nagkapuspusan, nagpray tayo. Nagpe-pray ka, biglang nagmura, no? Kasarapan ng prayer mo, biglang
nagmura yung bata. Eh kung may bago doon, made-distract, mawawala. So ang punto ko, hanggat maaari, be aware with that. Eh katulad yan, yung iba naman, yung ibang senaryo naman po, yung maingay sa kalsada, tabi ng talyer o ng gabago ng shop, lalo naka-muffler pa, hindi yun ang magkarinigan. Tapos, eto pa, gusto ko lang banggitin itong ilan. Pakihibaba nga po. Yung noise, lighting, and cleanliness. Alam niyo, isa sa dahilan bakit ayaw mag-host ng madumi, makalat yung bahay namin. Ito pa, karanasan siguro ni Pastor Bebot at ni Pastora, there are times, nag-invite yung small group leader nyo. Dahil gusto-gusto kanyang makita sa bahay nila. Small group leader, pwede bang sa bahay namin, mag-host? Kaya lang, syempre, dahil gustong-gusto niya, tapos, hindi siya aware yung about cleanliness. Siyempre, ikaw hindi ka tumanggi. Pumunta kayo doon. Kantahan kayo. Ramdam mo, medyo may amoy sapatos, putok, whatever. Ito pang matindi, nagmerienda na kayo. Walang kung naranasan na pastor ito. Nung nagmerienda kayo, naglatag ng pitchel at 5 baso. Tapos yung 5 baso, makita mo ng gigitata, mamantika, parang hindi pa nahugasan. Ito na, nilagay ng juice. Pastor, inom po kayo. Leader, inom po kayo. Ito na, uminom ka. Pagkita mo ganyan,